Ang mapayapang mundo ay biglang binyantaan ng isang baliw na undead na nilalang na nanganganib sa buhay ng tao. Ang mga kahindak-hindak na zombie na ito ay tinawag ng pinakahuling boss, ang Corpse God. Napakarami ng mga zombie kaya tumilapon sila palabas ng kuweba. Ang kaharian ay napilitang magpadala ng mga kabalyero upang parusahan ang huling boss. Sa kasamaang palad, sila ay masyadong mahina. Ni isang buhok ng Corpse God ay hindi nila mahawakan. Ang Corpse God ay hindi man lang nakipaglaban ng masyadong agresibo, ngunit ang ilang mga tao ay nawalan na ng mga braso at binti. Marami pa nga ang nauwi sa mga kutsilyo sa kanilang tiyan, na nasasawi sa lugar. Upang sirain ang Corpse God, kailangang ipadala ng simbahan ang kanilang trump card. Dumating si Sanjo na may maringal na presensya. Sa sandaling makita ng Corpse God ang bayani, pinaputukan niya ito ng nakakasawi na mga sinag. Madaling pinalihis ni Sanjo ang pag-atake at ginamit ang kanyang acceleration magic para lapitan ang higanteng kalansay. Ang magkabilang panig ay nagsimulang lumaban ng matindi. Ang mga unang atake ay direktang umatake sa kalaban. Ang mga malalakas na hampas ng bayani ay hinaranggan ng Corpse God, na nagbalik ng maraming tama sa kanya. Habang nakikipaglaban sa bayani, tinawag ng Corpse God ang mga kaluluwa mula sa buong kontinente patungo sa kanyang soul orb. Pagkatapos ay tinawag niya ang isang undead dragon na lumipad ng diretsyo kay Sanjo. Ngunit binigyan lamang ng dragon ang bayani ng kaunting problema bago niya ito pinutol sa dalawa. Habang nasa life or death battle si Sanjo laban sa skeleton boss, nakaupo lang na nanunood ang mga kasamahan niya. Nagtanong-tanong pa sila kung matatalo ba siya ng Corpse God. Ang huling boss ay patuloy na itinutulak pabalik ng bayani, kaya nagpatawag ito ng isang hukbo ng mga kalansay upang labanan si Sanjo sa desperado na sitwasyong ito. Ngunit nagpasya pa rin ang mga kasamahan ng bayani na magtiwala sa kanya kaysa tumulong. Nag-flashback ang nakaraan ng bayani noong bata pa siya na ang mga mahal sa buhay ay tinapos ng isang baliw. Buti na lang at nailigtas si Sanjo ng mga kabalyero. Mula noon, inialay niya ang kanyang sarili sa simbahan. Siya ay nagtataglay ng isang espesyal na tinatawag na mata ng demonyo, na nagpapahintulot sa kanya na makakita ng mga kaluluwa mula pagkabata. Karamihan sa mga taong may ganitong mata ay nagtago sa simbahan hanggang sa katapusan ng kanilang buhay. Ang iba, tulad ng Corpse God, ay piniling gamitin ang kanilang kapangyarihan para paglaruan ang mga kaluluwa ng mga kapaspalad. Si Sanjo lamang ang piniling tumayo at ipaglaban ang sangkatauhan. Bumalik sa labanan, hindi nais ni Sanjo na mag-aksaya ng oras na talunin ang hindi mabilang na mga kalansay. Nagpaputok siya ng bowl ang apoy sa kisame ng kuweba, na naging sanhi ng pagkahulog ng mga bato ng direkta sa huling boss. Matapos ang paulit-ulit na pagtataboy, sa wakas ay natuklasan ni Sanjo ang tunay na anyo ng kanyang kaaway. Ito ay isang utak na nakatago sa isang hola na protektado sa loob ng higanteng kalansay. Sa kabila ng parehong mga mata ng demonyo, ang pananaw ni Sanjo sa kasawian ay kabaligtaran ng sa Corpse God. Para sa Corpse God, ang mga kaluluwa ng iba ay laruan lamang para sa libangan. Parehong inilunsad ang kanilang mga huling pag-atake. Ang tuyong kalansay ay nagpatawag ng isang pamamaraan na may kakaibang mga pattern na hindi pa nakikita ng bayani. Ngunit para maprotektahan ang bansa at ang kinabukasan ng mga bata, kinailangan niyang gamitin ang kanyang ultimate technique para mabutas ang magic na iyon. Matapos ang matinding labanan sa pagitan ng dalawang pinakamalakas na puwersa sa kaharian, isang binata ang nagising sa isang eskinita, hindi alam kung nasaan siya. Sa kanyang leeg ay may dagwang sugat. Nataranta ang binata nang makita niya ang isang kahanga-hanga, marangyang lungsod sa harap niya. Hindi makapaniwala ang isang binata mula sa body cleanup crew dahil buhay pa ang lalaki. Iniulat niya sa kanyang mga kasamahan na hindi na nila kailangang sumama dahil nawalan na ng kredibilidad ang assassin. Sinusubukan pa rin ng reincarnated na binata na intindihin ang mga kakaibang bagay sa paligid niya, mula sa mga dayuhang wika hanggang sa mga screen na nagpapakita ng mga larawang walang magic. Kakaiba ang lahat, ngunit ang pinaka-interesante sa kanya ay ang kapayapaan ng mundong ito at ang matangkad na ngiti ng mga bata. Iyon ang pinakananais niya sa dati niyang mundo. Habang nag-iisip, lumapit ang dalawang pulis para tanungin ang kalagayan niya. Katatapos lang mag-load ng mga alaala ng utak niya kaya unti-unti niyang naiintindihan ang mga sinasabi ng mga ito. Naalala rin niya na ang pangalan niya sa mundong ito ay Falco Yamashino.
Tatawag na sana ng ambulansya ang mga pulis para gamutin ang sugat sa kanyang leeg nang biglang sinipa ng isang babae ang ulo ng isang opisyal, at mabilis na kinaladkad si Falco. Napansin ng isang itim na lalaki at isang gwapong lalaki ang pangyayari ngunit hindi nakialam. Dinala ng babae ang lalaki sa isang madilim na eskinita at nagpakilalang Misaki. Isang fragment ng memorya ang nagmadaling bumalik, na nagpaisip kay Falco na si Misaki ay kaibigan niya rito. Nalilitong pinagtibay ni Misaki na hindi pasawi ang kanyang kaibigan. Ang mukha nito, nang idiniin sa kanyang asset, ay nag-iinit pa rin upang ipagdiwang na buhay pa ang binata. Nagpa siya si Misaki na gamitin ang parehong talim na hiniwa niya sa kanyang leeg kanina para gawin itong muli. Ngayon ay mas malinaw na ang alaala ni Falco, kaya mabilis siyang tumakas upang maiwasang mapaslang muli ng baliw na babaeng ito. Tumakas si Falco sa isang sulok para isipin ang susunod na gagawin. Dito, hindi siya marunong gumamit ng magic. Kung gumawa siya ng isa pang nakakasawi na pag-atake, baka hindi na siya magising. Nang mahanap ni Misaki ang kanyang pinagtatagwan, kailangan niyang tumalon. Ang kanyang mga kutsilyo ay lumipad patungo sa kanya, ngunit iyon ay mas nagpasigla kay Misaki. Hindi makasabay ang katawan ni Falco. Sa kanyang umiiral na reflexes, ang pagtatanggol ay medyo mahirap. Ito ang mundong noon pa niya gustong manirahan, kaya hindi pa maaaring masawi ang reincarnated na binata. Ngayon, muli, sinubukan ni Falco na tumakas, ngunit sa pagkakataong ito ay may kutsilyo na siyang nakaipit sa kanyang hita. Buhay ang kanyang kalooban, hinugot niya ang kutsilyo sa kanyang binti, ibinato ito ng diretsyo kay Misaki, at tumakbo palayo. Para sa isang bihasang asasin na tulad niya, ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng isang napakabigat na biktima. Pumasok si Falco sa isang silid na puno ng mga mantsa ng dugo na natitira mula sa dati, at ang baliw na babae ay sumunod sa likuran, na itinusok ang isa pang kutsilyo sa kanyang binti, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak sa lupa. Ipinakilala ni Misaki ang silid na ito bilang isang lugar kung saan isinagawa ang mga kakilakilabot na eksperimento sa mga tao, kaya tinawag itong lugar ng pagpaslang. Dahil dito, ang mga tsismis tungkol sa hindi mapakali na mga multo ay naging dahilan upang matakot ang mga tao na lumapit. Dito mismo, na-activate ang demon eye ni Falco. Naunawaan niya ang lahat tungkol sa mga kalupitan na ginawa dito. Ang demon eye ay isang bagay na nakagapos sa kanyang kaluluwa, kaya kahit saan siya magpunta, susundan siya nito. Nakakairita ang marinig ang paraan ng pagsasalita ni Misaki tungkol sa buhay, kaya ang muling pagkakatawang tao ay nagpatawag ng braso ng demonyo at binigyan siya ng butas sa tiyan. Pero kahit ang corpse god ay hindi inaasahan na ang mga tao sa mundong ito ay napakadaling mapaslang. Nanlamig siya nang hindi na talaga makabangon ang asasin na kanina lang nananakot sa kanya para lumaban. Ang nakaraan ng isang nakita ng mundo bilang isang kalamidad ay nagsimula noong siya ay ipinanganak na may mga mata ng demonyo. Itinuring itong malas ng kanyang pamilya at ipinagbili siya sa mga mangkukulam ng kaharian. Siya ay naging isang soul summonang nasalamangkero, itinapon ang kanyang sarili sa hindi mabilang na mga labanan, at pagod sa buto. Nang nawasak lamang ang kaharian ay nakamit niya ang kalayaan. Pagod sa walang kabuluhang mga digmaan, nagtago siya sa kagubatan upang mamuhay ng payapa ng mag-isa. Tinanggap pa rin ng ilang bata at isang babae ang nakakatakot na anyo ng corpse god. Tulad ng mga damdamin sa pagitan ng tao at ng tuyong kalansay ay nagsimulang mabuo, tinawag siya ng mundo na maging isang asasin muli. Ang simbahan ay hindi humingi ng tulong, ngunit binansagan ang mga batang nakatira kasama niya bilang mga tagadala ng sakit at inalis silang lahat. Nang mawala ang lahat, siya ay naging isang outcast, na nagdadala ng puot sa daan-daang taon. Ang labyrinth kung saan siya nagtago ay naapektuhan ng kanyang kapangyarihan, na hindi sinasadyang naging dagat ng undead. Ang isang bagay na laging hinahangad ng corpse god ay isang mapayapang buhay. Palibhas ay nagpupumiglas ng husto upang makakuha ng pagkakataong magsimulang muli, hindi niya maaaring hayaan ang kanyang sarili na masawi ng walang kabuluhan sa bagong mundo. At hindi inaasahan ng corpse god na ang mga tao sa mundong ito ay magiging napakahina. Bakit hindi nagdala ng gamot or healing magic ang lokoong babaeng ito? Ngayon, paano niya ipapaliwanag sa mga pulis na siya ang biktima gayong kakagawa pa lang niya ng butas sa tiyan ng kanyang kaaway? Sa pagkakataong ito, hindi pa rin niya namalayan na binabantayan siya. Akala ng taong sumusunod sa corpse god simula nang dumating siya dito ay naghahalucinate siya.
Kaka-report lang niya kay Boss Kejesa at pinadalhan siya ng video clip ng insidenteng ito. Si Misaki, noong siya ay isang inosenteng bata, ay nakanlungan ng isang mainit na pamilya. Pagkatapos isang magandang araw, isang asasin ang nagpakita ng wala saan at binigyan ang kanyang mga magulang ng 12-dosenang mga butas sa kanilang mga katawan. Pagkatapos ng psikolohikal na trauma, si Misaki ay naging baliw na tao na siya ngayon at natagpuan ang asasin mula sa nakalipas na mga taon. Sa proteksyon mula kay Boss Kejesa, may karapatan siyang pahirapan ang asasin para ituro sa kanya kung ano ang sakit. Habang nagsasalita, pinartilyo ni Misaki ang ilang pako sa katawan ng asasin. Ang sakit at walang utak na pagtatanong ni Misaki ay unti-unting nagpawala ng malay sa asasin. Binigyan siya ni Misaki ng isa pang pagkakataon na muling buuin ang kanyang buhay sa kondisyon na irate niya ang kanyang sariling moralidad. Hindi man lang ibinuka ng asasin ang kanyang bibig bago tumanggap ng pamalo diretso sa mukha. Simula noon, palaging inaalis ni Misaki ang kanyang mga nakatalagang target na may nakakatakot na ngiti na medyo nagpatakot sa ilang mga profesional sa larangan. Matapos ipaghiganti ang kanyang pamilya, binigyan siya ni Boss Kejesa ng bagong misyon. Sa pagkakataong ito, ang target ay isang binatang lalaki, at gusto ni Misaki na suriin kung mayroon pa siyang sangkatauhan. Ang resulta ay kumilos pa rin si Misaki bilang mapagpasyang gaya ng dati. Nadama niya na kung magpapatuloy siya, balang araw ay ipagkakanulo niya ang organisasyon. Nagpa siya si Misaki na magpakasawi, ngunit dahil sa isang tawag sa telepono, pansamantalang ipinagpaliban niya ang plano. Tumawag si Takemi hindi para pigilan si Misaki na gumawa ng kalokohan, kundi para ipaalam sa kanya na buhay pa ang target. Ang biktima ng pagpaslang kay Misaki ay gumagala sa lansangan na parang walang nangyari. Dahil dito, kailangan niyang ipagpatuloy ang paglilingkod sa organisasyon, para lamang makatanggap ng tuhog mula sa ilang mga payat na kamay. Dahan-daang iminulat ni Misaki ang kanyang mga mata, ngunit napagtanto niyang hindi siya naging multo. Ang corpse god, sa pagsunod sa patnubay ni Takemi, ay matagumpay na binuhay ang baliw, gutom na asaseng babae na ito. Hindi siya naniniwala, kaya sinuri niya ang sarili niyang kaluluwa. Lahat ito ay salamat sa magic ni Falco. Lumapit si Kejesa para yakapin si Misaki at ipaalam sa kanya na siya ay tunay na nasawi, at isa na lang siyang zombie ngayon. Iuulat ni Takemi ang sitwasyon sa lahat, at si Takemi ay isang information trader na ang side job ay tumutulong sa mga asasin na linisin ang mga crime scene pagkatapos ng mga pagtugis, ngunit hindi niya inaasahan na sa kanyang edad ay makakatagpo siya ng ganoong kakaibang kaso. Hindi nagtagal, tinipon ni Kejesa ang buong pangkat upang magtanong tungkol sa lalaking kakapaslang lang ng kanyang nasasakupan. Nagtanong din siya tungkol sa kalagayan ni Takemi, ngunit matapos masaksihan ang lahat, mas nalito pa ito kaysa sa kanya. Sinubukan ng corpse god na ayusin ang butas sa tiyan ni Misaki sa harap ni Kejesa at sa kanyang mga pinagkakatiwalaang subordinate. Hindi pa rin makapaniwala ang lahat sa mga high-level na magic trick na ito. Nang sabihin ng corpse god na kailangan niya ng higit pang mga salamangkero upang magsagawa ng isang uri ng salamangka ng muling pagkabuhay, hindi naintindihan ng grupo ni Kejesa ang kanyang pinag-uusapan. Ngayon lang napagtanto ng corpse god na ang mundo kung saan siya muling nagkatawang tao ay walang ganitong mga konsepto. Or kung ginawa nila, nasa mga laro lamang sila, kaya ang reincarnated na binata ang unang marunong gumamit ng magic. Maikli niyang ipinaliwanag ang kanyang mahika. Siyempre, ang isang makaranasang tao tulad ni Kejesa ay hindi madaling malinlang ng mga kalokohan. Kinailangan ng corpse god na gumamit ng kamay ng buto para iipit ang isang bokal sa lupa bilang banta. Pinilit nito si Kejesa na humiling ng oras para pag-usapan kung ano ang gagawin sa mangkukulam na ito. Natigilan ang magkabilang panig nang biglang ipakita ni Takemi sa boss ang balita tungkol sa kamakailang sunog. Sa sandaling marinig niya na may kinalaman ito sa mga bata, nagpadala ng mata ang corpse god upang tignan ito. Bagamat agad na naputol ang mata ng nasasakupan ni Kejesa, ayaw silang saktan ng corpse god dahil curious lang siya sa magiging kapalaran ng mga bata sa sunog. Lahat sila ay mga ulila na ang mga pamilya ay konektado sa underworld, kaya karamihan ay may katulad na kapalaran. Nang marinig ito, naalala ng corpse god ang kanyang nakaraan at nais niyang iligtas ang mga kapas-palad na bata. Sinubukan ni Kejesa ang kanyang mga intensyon sa pamamagitan ng pagtatalaga kay Takemi ng mga siwa.
Ang paggalaw ng corpse god ay nagmistulang isang kumikislap na Spider-Man. Pagdating, binuksan niya ang kanyang demonyong mata para tingnan kung nasawi na ba ang mga bata. Pagkatapos ay gumamit ng kamay ang corpse god para itapon ang sarili sa apoy na parang casual na naglalakad sa isang shopping mall. Namutla ang mukha ni Takemi, bumaba ang presyon ng dugo dahil sa takot na baka makuha ng press ang eksenang ito at mag-publish ng mga kahindak-hindak na headline. Sa dagat ng apoy, nakatayo pa rin sa tabi nila ang kaluluwa ng mga magulang ng mga bata na sinusubukang protektahan ang kanilang mga anak. Ang bida ay nagpatawag ng isang grupo ng mga kalansay para sa kanila na angkinan upang mailabas nila ang kanilang mga anak. Sa maikling sandali, naramdaman ng mga bata ang huling init ng kanilang mga magulang. Nang matapos, lumikha ang corpse god ng isa pang hindi nakikitang kamay, dala ang lahat ng mga bata at ibinaba ang mga ito para sa rescue team. Nakumpleto ang misyon, ngunit ang mga gumagamit ng internet na may mabilis na mga kamay ay nakakuha na ng mga larawan at naipost ang mga ito online. Hindi pa rin maintindihan ni Takemi kung ano ang iniisip ng lalaking ito tungkol sa buhay. Pagkatapos, nagising si Misaki at bumalik sa kanyang pangunahing propesyon, ang komedya. Ibinahagi ng corpse god ang kanyang damdamin kay Kajesa. Una, para mamuhay ng matiwasay, kailangan niya ng pera. Sumunod, kakaiba ang kanyang mga kakaibang kakayahan dito. Kaya, mabilis na nire-recruit ni Kajesa ang bida sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang combo ng mga katulong, kabilang ang mga baliw na sina Misaki at Takemi, upang makumplito ang set. Nagsimula ang buhay ng isang maayos at dalawang psychologically troubled na individual. Nag-aalala si Takemi kung ang psychologically unstable na babae ay makakasama ng taong pumaslang sa kanya. Siyempre, bukod sa excitement, walang masyadong issue si Misaki. Ang buong building na tinitirhan nilang tatlo ay pagmamay-ari ni Kajesa. Sa pagpapakita ng corpse god at pagkawala ng mga panlilinlang, tunay na nag-aalala si Takemi kung balang araw ay matutuhog siya. Ang corpse god ay gumawa ng mga dahilan sa pamilya ni Falco upang pagtakpan ang kanyang kawalan sa bahay. Ang alam lang ng pamilya ni Falco ay naglalakbay siya at ang kanilang anak ay nagpadala ng mga postcard bawat buwan. Ang corpse god ay nagsasaliksik sa bagong mundo kung saan siya muling nagkatawang tao. Ang lahat ay tila iba tulad ng mga balina dito na maalamat na mahiwagang hayop sa lumang mundo. Dito rin ba ang relihiyosong orden na kumakatok sa kanyang pintuan gamit ang mga espada noong siya ay isang higanteng kalansay? Noon ay naaabala siya ng mga panatiko na gustong labanan siya araw-araw. Nagtaka si Takemi kung ano ang palayaw ni Falco sa lumang mundo. Nang marinig niya ang pangalang corpse god, nagliwanag ang mga mata ni Misaki dahil sa cool na tunog nito. Upang makamit ang isang mapayapang buhay, tulad ng sa mga alamat, kailangan muna ng corpse god na takasan ang kapalaran ng pagiging isang mahirap na kaluluwa. Susunod, kailangan niyang hikayatin ang taong nag-atas sa pagpaslang sa orihinal na may-ari ng katawan na ito. Upang protektahan ang impormasyon ng kliyente, hindi maihayag ni Kajesa ang pagkakakilanlan ng taong iyon sa kanya. Ngunit ang mahilig sa saya na amo ay nangako na hindi natatanggap ng anumang komisyon na may kaugnayan sa pagpaslang sa katawan na ito. Maaaring magpahinga at magsaya ang corpse god. Sa personal, naisip din ni Takemi na walang magiging baliw na makikigulo sa corpse god. Ngunit sa kasalukuyan, ang higit na nag-aalala sa kanya ay ang psycho na pumaslang sa totoong Falco ay nakatira sa iisang bahay kasama nila. Sa kabutihang palad, ang tunay na kaluluwa ni Falco ay bukas palad na pumayag na patawarin si Misaki. Salamat sa intervention ng corpse god, nasa drone ni Takemi ang kaluluwa ng kapas-palad na binata. Iyon din ang dahilan kung bakit hindi na niya ito makontrol. Pero ang nagpabalisa sa kanya ay ang tingin ng corpse god na ang buhay ng tao ay parang mga laruan. Dahil sa view na iyon, naging maingat pa rin si Takemi sa lalaking ito. Nang kailangan nila ng pera para makatakas sa kahirapan, dumating ang isang kliyente para hilingin kay Misaki na protektahan siya mula sa mga dayuhang asasin. Tatanggi na sana siya para paglaruan niya ang bone arms, ngunit ang corpse god ay nagpakita ng wala saan at tinanggap ang komisyon sa ngalan niya. Sa pagkakataong ito, kailangang pumayag si Misaki na lumahok. Ang nilalaman ng komisyon ay upang harapin ang mga asasin na gustong pumaslang sa kliyente. Lahat sila ay nasa parehong gang kabilang ang cold-blooded assassin na si Rima, na ginawa lamang nalunukan ni Misaki ang isang bakal na bar para sa mahihirap na moral na puntos.
Ang gang na ito ay nagtrabaho ng husto dahil karaniwan nilang pinapaslang ang buong pamilya ng biktima ng sabay-sabay. Kasunod ng impormasyon ni Takemi, pumunta silang lahat sa hideout. Naalala ni Misaki ang lalaking nanakit sa kanyang mga magulang, kaya medyo nagalit siya. Siya ay sumugod sa pugad ng kalaban na parang isang kotse na walang preno, ngunit kahit papaano ay naghihintay doon ang kalaban para tambangan sila. 2 o 3 lalaki na may dalang bakal na pamalo ang lumabas na patuloy na umindayog kay Misaki. Isang sipa ang binigay niya na nagpatama sa isang mata niya. Nasipa rin ang pangalawa sa mukha at natamba, dahilan para magkatapakan ang iba habang tumatakbo. Ang lalaking may isang black eye na mata ay kakabalik lang ng malay nang muli siyang sinipa ni Misaki, na nahampa ang kabilang mata. Kahit na medyo clumsy, ang lakas ni Misaki ay mabigat. Habang siya ay ginulo, naglaro sila ng marumi at pinaputukan siya. Ang nagpaputok sa kanya ay ang tiyuhin na nagbigay sa kanila ng komisyon. Ang tiyuhin na ito ay nasa parehong gang ni Rima, na pinaslang ni Misaki ilang araw na ang nakakaraan. Sa sandaling ito, ang corpse god kasama ang kanyang demonyong mata ay sa wakas ay ipinakita ang kanyang mukha, at tatapusin niya ang gawaing tinanggap niya. Ang tiyuhin na naka-black coat ay nagtutok ng baril sa mukha ng corpse god, ngunit hindi niya inaasahan na buhay pa pala ang assassin. Nakangiti, sinusubukan niya ang kanyang mga bagong kapangyarihan mula sa kanyang walang kasawiang katawan. Ngayon, hindi lamang siya maaaring ibagsak ng mga bala, ngunit ang kanyang lakas ay mas malaki rin kaysa sa mga halimaw na bodybuilder. Online, tinawagan ni Takemi ang corpse god para tanungin kung bakit alam niyang ang lalaki ang totoong assassin. Ang lahat ay salamat sa demonyong mga mata ng corpse god na tumulong sa kanya na makita ang mga bata na sinasaktan ng lalaking ito. Ang komisyon na tinanggap ng corpse god ay talagang mula sa mga kapaspalad na bata, hindi mula sa masamang tao. Panahon na para turuan ng bida ang mga assassin kung paano pahalagahan ang mga magiging pawnle ng bansa. Isang higanteng kamay ang lumabas mula sa lupa, na dinurog ang buong gang ng mga assassin at tinipon sila sa isang bola. Matapos makumplito ang gawain, tumanggi ang corpse god na tumanggap ng bayad mula sa mga bata dahil kinuha niya ang kasong ito ng bahagya upang ilabas ang kanyang galit sa mga masasamang tao. Pag-uwi, nakita ng corpse god ang dalisay na puting kaluluwa ni Misaki habang sinusuri niya ang kanyang bagong upgrade na katawan. Medyo nabigla ang corpse god kung gaano kaagresibo ang mga babae sa mundong ito. Gusto pa rin ni Takemi na maunawaan ang higit patungkol sa kahulugan ng bida sa pagtingin sa mga tao bilang mga laruan, kaya diretso siyang nagtanong. Para sa kanya, ang mga laruan ay mga bagay na nakatulong sa mga bata na maging masaya, kaya lubos niyang pinahahalagahan ang buhay ng iba. Sa pangkalahatan, ang taong ito ay isang sira-sira lamang na hindi maaaring mga tuwiran. Nag-report si Takemi kay Boss Kejesa. Nangako siya na hindi natatanggap ng mga komisyon para tapusin ang corpse god. Ang mga nagbigay lang ng komisyon sa pinsala ay malamang nahaharapin ang mga kahihinatnan. Sila ay hinahabol at binanggit ng pinuno ang pangalang Limon bago masawi. Ang corpse god ay nasa kanyang paglalakbay pa rin upang muling magsama sa lipunan at nalaman lamang ni Misaki na maaari siyang mag-evolve. Parang laro ang lahat sa paligid ng corpse god. Halos walang suot si Kejesa na nakikipag-usap sa kanyang dalawang subordinate. Muling tumawag ang corpse god, ngunit opisyal na pinutol ni Takemi ang mga ugnayan. Dahil sa kasong ito, naging zombie si Misaki, ngunit pinanatili pa rin ang kanyang katinoan. Nahulaan ni Takemi na malapit ng magulo ang lungsod. Sa isang bar, isang blonde na binata ang naghihintay sa pagdating ni Takemi. Habang nakikipagkwentuhan sa bartender, hindi niya sinasadyang nahawakan ang waitress at napahawak sa ulo ng bouncer, hinawakan na parang piraso ng baka sa palengke. Ang corpse god sa bahay ay nagbubunyag ng impormasyon tungkol sa undead na katawan ni Misaki. Ngayon ay makakain na siya ng karne para magpagaling ng mga sugat at maaaring maparalisa ang mga kalaban sa pamamagitan ng kagat na naglalaman ng nakakamanhid na laway. Sa sandaling marinig niya ito, agad itong sinubukan ni Misaki sa corpse god. Nakiusap din siya kay Takemi na hayaan siyang kagatin siya. Wala pa ring malay ang corpse god sa isang sulok habang ini-imagine ang mga halimaw dito at ang mga halimaw sa lumang mundo. Kung pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga tunay na halimaw sa mundong ito, marahil ay dapat nating pangalanan ang nakabenda na kabataang Limon. Nakatayo si Limon sa pinangyarihan kung saan tinapos ng corpse god ang lahat ng mga kriminal na iyon.
Ang lugar na ito ay nakaakit ng patrol ng mga pulis dahil sa mga putok ng baril. Bago ito matuklasan ng mga pulis, inalis na ni Limon ang Earthball na likha ng Corpse God, na nagpapakita ng isang grupo ng mga tao na sabay na natapos. Matapos matuklasan ang kaso, tinawag ang mga pulis mula sa Team 3, kabilang ang lalaki na baliw na lasing sa bar at ang binata na si Ariel na ginagamit ang kanyang ulo upang hampasin ang ilang manloloko sa bar hanggang sa masawi. Upang maiwasang makapaslang muli ng sinuman, sa pagkakataong ito ang Corpse God ay naging maingat at katamtaman. Dumating na sina Ivan at Ariel sa pinangyarihan ng krimen. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng mga katawan ng tao na sabay na pinaslang. Para sa mga supernatural phenomena tulad nito, hindi nakakagulat na tinawag nila ang kanilang koponan. Sina Ivan at Ariel ay parehong mula sa ikatlong pangkat ng pag-edit ng data kung saan si Ariel ang pinuno ng pangkat. Dalubhasa ang kanilang team sa paghawak ng mga supernatural na kaso na hindi maipaliwanag ng mga tao. Mula sa Limon the Reaper hanggang sa isang surot, mula nang magpakita ang mga ito, sunod-sunod din ang mga sakuna, na nagpapanatili sa mga pulis na lubhang abala. Sa istasyon ng pulisya ng Shanuya, nagpupulong ang mga espesyal na puwersa tungkol sa mga mahiwagang kaso na naganap kamakailan. Ang kanilang trabaho ay itago ang mga sikretong ito at tahimik na arestuhin ang bawat salarin. Ang pinakamapanganib na mga paksa sa kasalukuyan ay ang Reaper, ang Surot, at Limon. Bukod dito, mayroong isang sumisikat na isa pa, na siyang mga tuyong buto ng muling pagkakatawang tao, ang Corpse God. Ang mga bakas ni Limon sa eksenang may kaugnayan sa Corpse God ay lalong nagpagulo sa grupo. Ang pamantayan ng ikatlong pangkat sa pag-edit ng data ay upang ilantad ang mga nagsasabing alam nila ang magic. Para sa kanila, hanggat sila ay laman at dugong tao, kaya pa rin nila ito. Ang pangunahing tauhan sa base ay matagumpay ding nailipat ang tunay na kaluluwa ni Falco sa isang laruan na Petang. Tuwang-tuwa si Takemi na maibalik ang kanyang pinakamamahal na drone. Lalong sumaya ang pakiramdam ni Falco dahil simula nang gamitin ang concealment technique sa drone, or ngayon ay stuffed shark, lagi niyang idinidikit ang mukha sa asset. Hindi naging mahirap para sa bida ang pasalitain si Falco. Kulang na lang humingi siya ng vocal cord ng isang tao. Pagkatapos ay maaari siyang gumamit ng mahika upang tulungan ang may-ari na magsalita muli. Ngunit ang paggawa niyan ay kumakain ng maraming mahika. Una, kailangan ng Corpse God na palitan ang enerhiya ng kanyang kaluluwa ng mapilit. Ang kakayahan ng Soul Summon ng Mage ay paalisin ang mga kaluluwa ng nasawi at gawing sarili niyang magic. Sa halip na maghanap ng mga lugar na may mabigat na yin energy, maaari niyang gamitin ang mga mamahaling bato bilang kapalit. Ang mabuting balita ay ang mundong ito ay mayroong maraming uri ng mamahaling bato na katulad ng dati niyang mundo. Natuwa ang Corpse God dahil kung makakabawi siya ng sapat na halaga ng mahika, maaari niyang abalahin ang mga mayayamang babae dito. Ang masamang balita ay kailangang baguhin ng Corpse God ang kanyang pag-iisip matapos siyang payuhan ni Takemi na pumunta sa isang tindahan ng alahas upang suriin ang mga presyo. Ang isang maliit na bato ay katumbas ng buwanang sweldo ng isang pulis. Labis na nanlumo ang Corpse God dahil sa dati niyang mundo, kahit mga bata ay madaling makabili ng mga mababang batong ito. Sa oras na mabili niya ang buong tindahang ito, aabutin ng kahit 100 taon para sa isang kawawang kaluluwang tulad niya. Sa pagbabalik, ang Corpse God ay lubos na nadismaya dahil isang malaking pinagmumulan ng mahika ang nasa harapan niya, ngunit hindi niya ito maabot. Kung hihigupan niya ito, lahat ng bato dito ay magiging alikabok. Nag-uusap ang tatlo nang biglang sumugod ang isang itim na lalaki at hinawakan ang drone ni Takemi. Ito ay si Ariel mula sa Team 3, na pinamamahalaan ni Ivan. Iniimbestigahan pa ni Boss Ivan kung ang kaso ng pagkakalibing ng gang ni Rima ay may kaugnayan sa mga kampan ni Kajesa. Samantala, binalaan ni Misaki ang Corpse God na ang lalaking nasa harapan nila ay napakahirap pakitunguhan. Maging si Takemi ay tahimik sa harap ng mapanganib na sitwasyong kinakaharap ng grupo. Pinlano ni Takemi na manatiling tahimik at magpanggap na pipi upang hayaan ang bagay na dumausdas. Ngunit nagsalita ang Corpse God para hilingin na ibalik ang drone para sa kanyang kaibigan. Nang mabalitaan ni Ariel na may kaugnayan ang Corpse God sa assassin gang na ito, nagmadali siyang magpayo laban dito. Ngunit taliwas sa kanyang inaasahan, lalo lamang nitong ikinagalit ang Corpse God.
Naranasan niya kung paano naapektuhan ng masamang bibig ng lipunan ang kanyang mga mahal sa buhay sa lumang mundo. Sa makatuwid, walang sino man ang may karapatang pumili ng mga kaibigan para sa kanya. Ang layunin ng pagpaslang na nagmumula sa Corpse God ay sapat na upang mabilis na umatras si Ariel. Ang panganib ng Corpse God ay lalong nagpasigla sa taong moreno. Kung tutuusin, gangster siya noon. Naibagsak niya ang buong barkada ni Takemi sa isang kisap mata. Mas kilala ni Takemi ang taong ito kaysa sinuman, kaya sinubukan niyang pigilan ang Corpse God na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa harap ni Ariel. Sa pag-uusap, halos ibunyag ng Corpse God ang kanyang dating buhay na pagkakakilanlan. Kinailangan ni Takemi na tawagan si Ariel ng direkta upang makipagkasundo, ngunit ang kanyang tunay na layunin ay bumili ng oras upang ipatawag ang higit pang mga drone upang i-film ang pulis na pinapahirapan ang mga sibilyan. Si Ariel ay hindi maaaring gumamit ng mga pamamaraan ng gangster. Kaya, bumaling siya sa paglalantad ng nakaraan ni Takemi. Sinabi niya ang tungkol sa oras na isiniwalat ni Takemi ang lahat ng mga lihim ng kanyang mga kasamahan sa koponan upang iligtas ang kanyang sariling buhay. Ngunit sa kasamaang palad para kay Ariel, naramdaman ng Corpse God na ang kakampi ay mas mahusay pa rin kaysa sa itim na lalaki. Ang napakatinding aura ng Corpse God sa isang sandali ay bahagyang nagpatakot sa pulis dahil akala niya ay itinatago ng lalaki ang kanyang kakayahan. Habang ang dalawa ay nagpapalitan ng mapagmahal na tingin, ginamit ni Misaki ang pamamaraan ng pagtatago. Bigla siyang sumulpat sa likod ni Ariel at naghatid ng isang sipa na nagpalipad sa kanya sa isang pader. Mabilis niyang hinayla ang Corpse God mula sa madilim na eskinita. Ang malakas na sipa ni Misaki ay natigilan ng itim na lalaki sa loob ng ilang segundo, ngunit sapat na iyon para sa Corpse God na gumamit ng ilang buto para buhatin silang dalawa sa rooftop. Pagkatapos ng kaguluhan, nagkaroon ng heart-to-heart ang grupo kung bakit na-expose si Takemi. Noong panahong iyon, walang pakialam ang Corpse God sa sarili niyang mga sikreto na nabubunyag. Sa kanyang lumang mundo, mayroong isang magic mula sa relihiyosong orden na maaaring kumuha ng lahat ng impormasyon mula sa iba. Kaya naman mas pinahahalagahan ng Corpse God ang pakikipagkapwa kaysa sa sarili niyang mga lihim. Ang itim na lalaki ay gumapang lamang pabalik sa base upang hilingin sa kanyang mga kasamahan na siyasatin ang bakas ng paa sa kanyang tiyan. Medyo nag-eavesdrop ang isang makaranasang matandang babae na nakita lang ang kanyang junior na pinahirapan. Sa hindi inaasahan, agad na nakilala ng mga kasamahan ni Ariel na nagpakita ang bakas na ito sa pinangyarihan kung saan nalibing ng buhay ang buong tropa ni Rima. Pinayuhan niya si Ariel na pumunta sa isang pribadong silid upang gawin ang kanyang pananaliksik upang maiwasang husgahan ng iba. Walang pakialam si Ariel at ngumiti ng nakakatakot. Mula noong nakaraang taon, nagsimulang magpakita si Limon. Kung utosan, gagawin niya ang lahat, at tiyak na masasawi ang mga makakaharap sa kanya. Kahit na mag-transform sila sa ibang bagay, ang kalalabasan ay ang kanilang leeg ay baluktot sa tamang anggulo. Si Ivan sa mga oras na ito ay abala sa inuman kasama ang mga magagandang babae sa lugar ni Kejesa. Siya ay umiinom habang nagsisiwalat ng impormasyon tungkol sa mga kriminal na may label na mga kalamidad tulad ng Reaper or Limon. Kahit papaano ay nasasabi ng alkoholiko na ito ang mga sikretong iyon habang napapaligiran ng mga undercover na ahente ni Kejesa. Maaari pa rin silang magpatuloy sa paglalaro ng pipi kung ang Corpse God at ang hindi matatag na pag-iisip na si Misaki ay hindi tumigil upang magdulot ng gulo. Noong una, wala siyang pakialam hanggang sa makatanggap siya ng mensahe mula kay Ariel. Mabilis na inanyayahan ni Ivan ang babaeng si Misaki na makipaglaro sa kanya, na binibili ng oras para dumating ang kanyang mga kasamahan. Natuklasan din ni Takemi na pinamumunuan ni Ariel ang isang grupo mula sa istasyon ng pulisya. Habang ninanamnam ng Corpse God ang pinakamataas na kalidad ng inumin na natikman niya, dumating ang grupo ni Ariel sa bar ni Kejesa. Dumating si Takemi sa oras upang balaan ang kanyang koponan, ngunit huli na. Ihahatid pa lang ang Corpse God at Misaki sa istasyon, biglang na-off ang mga ilaw sa bar. Hindi ginawa ni Kejesa na tulungan ang kanyang mga nasasakupan na makatakas, ang taong gumawa nito ay si Limon. Pinaplano ng Corpse God na gamitin ang kanyang mata ng demonyo para makatakas kasama si Misaki. Ngunit bigla niyang naramdaman ang isang nakakatakot na presensya. Habang nagsisindi ng kandila si Ivan, nadiskubre ng lahat ng tao sa silid ang isang nakakatakot na figure, ang lalaking nakabenda na si Limon na nakasabit sa chandelier.
Ang kumikislap na ilaw ng kandila sa kwarto, tumalon si Limon mula sa chandelier at matatag na tumayo sa mesa. Napagtanto ni Jesse na dumating siya na may ibang layunin, kaya pinigilan niya ang kanyang mga nasasakupan na kumilos. Kung gusto niyang pumaslang, lahat ng tao sa kwartong ito ay matagal nang nasawi. Ang koponan ni Ivan ay mukhang balisa, determinadong makuha si Limon sa lahat ng mga gastos. Ilang pulis ang sinuntok at pinalipad palabas. Gumalaw si Limon nang may hindi kapani-paniwalang bilis, isa-isang binababa ang mga extra. Sumugod si Ariel upang labanan ang Mommy Warrior upang iligtas ang mukha para sa mga pulis. Sinipa niya ang isang bote ng alak diretso sa tiyan ni Limon, ngunit wala itong epekto. Hindi man lang niya pinansin ang trump card ng departamento ng pulisya at dumiretso kay Misaki. Binuhat niya ang pekeng inosenteng schoolgirl at tumakas sa harap mismo ng bida. Ang corpse god ay nag-atubiling gumamit ng mahika. Kung malalaman ng mga pulis, ang kanyang buhay pagkatapos ay hindi naiiba sa isang kriminal. Habang malalim ang iniisip ng corpse god, ipinagpatuloy ni Ariel ang paghabol at pakikipaglaban kay Limon. Sinipa siya ni Limon na lumipad sa pader sa pangalawang pagkakataon noong araw na iyon. Ang pinakamatino sa puntong ito, pinalibutan ng corpse god si Limon ng mahika, isang kamay ng buto na sumuntok sa likod ng mommy, na pinilit na palayain si Misaki. Sa pagkuha ng pagkakataon, sinabihan ng corpse god si Misaki na mabilis na umalis sa larangan ng digmaan. Alam din ni Jesse na kumikilos ang corpse god, kaya inapulan niya ang huling kandila para mawalan ng direksyon ang mga pulis. Nakita lang ni Ivan si Misaki na hawak ng buto ng braso gamit ang kanyang flashlight. Hindi sinasadya ni Limon na makatakas ang kanyang target. Siya ay sumugod na parang Diyos, tinatangay ang lahat ng buto ng bangkay sa kabila ng itim na paligid. Ngunit nang muli niyang nilapitan si Misaki, may ipinagpalit lang siya rito. Upang maprotektahan ang kaligtasan ng corpse god, kinailangan ni Misaki na ibunyag ang sikretong gustong malaman ni Limon. Kinagat din niya ito ng nakakaparalisadong lason, ngunit masyadong makapal ang mga benda nito. Gayunpaman, ang layunin ni Misaki ay itusok ang kanyang may lason na talim sa hita ni Limon. Agad siyang umikot sa pagkalito, parang nightclub ang lahat sa paligid dahil sa lason. Habang bumibili ng oras si Misaki, nag-set up ang corpse god ng game hackang spell na ginawang dumihan ng boss ang kanyang pantalon. Pagkatapos ng lahat, parang magulo ang bar ni Jessa. Kahit si Ivan ay natakot nang humarap sa kalamidad na pinangalanang Limon. Si Limon ay hindi pinaslang ng corpse god, bumalik siya nang hindi nasaktan para mag-report sa kanyang superior. Pinadala siya ng isang gwapong lalaki na tinatawag na Takero para imbestigahan kung nasawi na nga ba si Jimbo. Nagdagdag din siya ng impormasyon tungkol sa corpse god matapos halos matapos. Laking gulat ni Takimi na ang kanyang dalawang kasamahan ay nakaligtas sa kamakailang sakuna. Nagpapakita si Limon kung saan man may drama. Buti na lang, bagamat napili sila bilang target, nakakapagbiro pa rin sila. Ang corpse god ay gumamit ng kaunting enerhiya sa pakikipaglaban kay Limon. Ngunit nakuha pa rin niya ang ilang mahika mula sa mapaghiganti na mga espirito na pinaslang ni Limon. Nagpasalamat din ang corpse god kay Misaki dahil para makapagpatuloy silang dalawa sa paghinga, kailangan niyang magbunyag ng ilang sikreto. Naalala ng corpse god ang mga tagubilin mula sa kanyang Panginoon. Napagtanto ng kanyang boss na ang lalaking ito ay mabubuhay ng napakahaba, kaya gusto niyang tulungan niya ang kanyang mga kasama. Sa kasalukuyan, mahina at walang silbi pa rin ang pakiramdam ng pangunahing tauhan, kaya nahihirapang protektahan ang kanyang mga kasamahan. Ngayon ay handa na siyang talikuran ang isang mapayapang buhay upang hindi masawi ng maaga ang kanyang mga kasama. Sa wakas ay naintindihan na rin niya pagkatapos ng tense na laban kanina dahil napakahirap pa rin ng kanyang magic amount. Magtutuon na ngayon ang bida sa pagpapayaman at pagkuha ng mga mahalagang bato. Bagamat maaaring hindi ito pakinggan, ang kapangyarihan ng corpse god ay maaaring gamitin para sa maraming mga trick. Ang isa sa kanila ay gumagawa ng mga pakete na may mga kaluluwang may kamalayan pa. Isang halimbawa ang panulat na sumusubok na magsulat ng isang bagay sa kanila. Ang corpse god at si Misaki ay gumawa ng isang matalinong plano. Ngunit sa sandaling marinig niya ang ideya mula sa dalawang walang alam na ito, sinumpa sila ni Takimi. Ang panulat kung saan nakipagkasundo ang corpse god ay may mas magandang ideya, gawing manghuhula ang walang alam na protagonist.
Dahil sa pinagsama-samang kakayahan ng grupo, naisakatuparan ang plano ng walang sagabal. Naniwala ang lahat sa mga hula ng Corpse God dahil tumpak ang impormasyong ibinigay niya. Salamat kay Takemi at sa mata ng demonyo, tinulungan ng Corpse God ang isang matandang babae na mahanap ang safe na naglalaman ng Black Fund ng kanyang yumaong asawa. Matagumpay silang nakakuha ng kaunting pera, ngunit nagpasya pa rin ang Corpse God na ibahagi ang lahat ng ito sa lahat. Medyo hyperactive ang totoong Falco dahil ayaw niyang tanggapin ang perang ito. Ibubunyag na sana ni Takemi ang napakalaking background ng pamilya nitong rich kid ng CPA ng ilang lalaking nakasot ang pinto. Bodyguard sila ng mga spoiled na pamangkin ni Falco. Salamat kay Falco sa anyo ng Peteng, mabilis silang nakilala ng Corpse God. Nagsuot siya ng talukbong, inaangkin na siya ang Corpse God, at nagsabi ng ilang kalokohan upang lokohin ang mga bata. Siyempre, ang walang silbing panlilinlang na ito ay hindi kayang lokohin ang sinuman. Ang layunin ng pagbisita ng kambal ay hindi para arestuhin siya, ngunit dahil nabalitaan nilang nagtatrabaho ang kanilang tiyuhin bilang manghuhuli dito at gustong sabihin ang kanilang kapalaran. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinaalis sila dahil hindi oras ng trabaho ng grupo. Nagbanta pa si Takemi na tatawag ng pulis para dalhin ang kambal sa istasyon para sa pagpasok dito. Nang makitang iiyak na sa takot ang mga pamangkin, niyakap ng malalim ng Corpse God ang kambal. Bigla niyang sinabing magkakaroon ng kinabukasan ang dalawa niyang pamangkin, at nangako sa multong sumusunod sa dalawang pamangkin na paprotektahan niya ang mga ito. Iyon din ang komisyon na tinanggap niya mula sa multo, palaging sinusunod para protektahan ang kambal. Bago umuwi upang tuparin ang kanyang misyon, kailangan ng pangunahing tauhan na ilagay sa kanyang ulo ang lahat ng kaalaman tungkol sa puno ng pamilya ng totoong Falco. Dahil naging VIP mula nang ipanganak, si Falco ang bunsong anak ng chairman ng grupong Suzma na may kabuuang asset na sapat para makabili ng 12-dosenang isla. Nakapagtataka, ang malaking kayamanan mula sa kanyang tusong ama ay kukunin ni Falco. Wala pa rin siyang ibang plano maliban sa pagkakaroon ng bone servant bilang bodyguard sa pag-uwi. Biglang naalala ng grupo ang babaeng may mukha ng estudyante, pero assassin ang karakter ng kanilang team. Nagdududa ang kambal kung tiyuhin ba talaga nila ang lalaking ito. Parehong biglang natigilan ang dalawa nang makita ang mukha ng kanilang kasamahan na si Takaro na nakaupo na sa kotse. Akmang papagalitan sila ay nagbalita sila na uuwi na ang paboritong anak ng kanilang ama kaya hindi na sila papagalitan. Sino ang nakakaalam kung anong mga panganib ang malapit nang mangyari sa kambal? Kinabukasan, dinala ng Corpse God ang totoong Falco at Misaki sa tunay na tahanan ni Falco. Upang ipagdiwang ang kanyang pagbabalik, ang buong pamilya ay nagtipon sa hapagkainan upang salubungin siya. Ayon sa sinabi ni Takemi, ang nakaupo sa kanyang harapan ay ang kanyang pamangkin na si Takaro, ang anak ng kanyang kapatid. Si Takaro ay isang lubhang nakakatakot na tao. Sa edad na 26 pa lamang, siya na ang direktor ng seguridad ng Shin-Oyama, isang lugar na napapabalitang magre-recruit ng mga dating opisyal ng pulisya, pangunahin upang linisin ang mga iskandalo at alisin ang mga humahadlang sa kanila. Dumating si Misaki bilang kaibigan ni Falco, na minsan ay naging isang babae mula sa isang maimpluwensyang pamilya. Ang kagandahang asal ng mayayaman ay hindi siya nahirapan. Katabi niya ang isa pa niyang pamangkin, si Saya, at ang asawa nitong si Ruzan. Habang nag-uusap ang lahat ay biglang sumulpat si Ruzan sa pintuan na ikinagulat ng lahat. Nakita siya ng pamangkin na sumulpat at agad na tumakbo para purihin siya, gusto niyang pag-usapan ang negosyo. Tumalikod si Ruzan, tumanggi. Nagretiro na siya, kung gusto nilang pag-usapan ang negosyo, maghanap sila ng iba. Napakalakas ng kanyang aura kaya namutla ang kanyang pamangkin at hindi na naglakas loob na magsalita pa. Matapos mawala ang inis ay nagtanong si Ruzan tungkol kay Falco. Ang Corpse God, nang marinig ang kanyang pangalan na binanggit, ay agad na tumayo. Humingi siya ng paumanhin sa lalaki sa ngalan ni Falco sa pag-alis ng bahay nang walang sinasabi. Si Ruzan ay talagang isang ama na spoiled sa kanyang anak. Hindi naman niya ito sinisisi, bagkos ay tinapik-tapik lang ang ulo niya. Agad niyang tinawag ang Corpse God at si Misaki sa isa pang silid upang mag-usap. Ikinwento sa kanya ng Corpse God ang kwentong naranasan niya kamakailan. Nang maisip niyang matagumpay niyang natakpan ang lahat, biglang nagtanong si Ruzan na nagpa-freeze sa kanya. Sino siya pagkatapos ng lahat? Malinaw na nakilala ni Ruzan na hindi niya ito anak.
Agad siyang bumunot ng espada at itinutok sa corpse god. Bagamat matanda na, hindi siya madaling pakitunguhan, at saka isa na siyang ama. Biglang napagtanto ng corpse god na minamaliit niya ang ugnayan ng mag-ama. Ibang-iba ang ama na ito sa isang madaling nagbenta sa kanya para sa pera sa kanyang nakaraang buhay. Bigla siyang nagkaroon ng premonition. Nais ng corpse god na tumawag ng tigil labanan kay Ruzan para iligtas sina Shizuki at Kazaki. Nasa panganib ang mga batang iyon, kapag tapos na, magpapaliwanag siya sa kanya mamaya. Hindi man niya maintindihan ay hinayaan pa rin siya ni Ruzan. Nang tumalo ng corpse god, nagsimulang sumigaw ang mga tao tungkol sa apoy. Doon napagtanto ni Ruzan na hindi biro ang sinabi niya. Dati, nakaranas ng matinding sunog ang bahay na ito. Noong panahong iyon, bata pa sina Shizuki at Kazaki. Umuwi ang dalawa galing sa paglalaro at nawala ang wallet na bigay sa kanila ng kanilang ating si Suzuka. Nakita ni Suzuka si Kazaki na umiiyak ng husto, kaya pumunta siya sa hardin para hanapin ito para sa kanyang kapatid. Habang naghahanap ay may narinig siyang sikretong hindi niya dapat marinig mula sa pamangkin ni Ruzan. Siya ay nakikipagtulungan sa isang tao upang sunugin ang kanyang kambal na kapatid at pekain ito bilang isang eksena sa aksidente. Inihanda niya ang planong ito sa loob ng 2 taon. Laking gulat ni Suzuka kaya gumawa siya ng ingay at nadiskubre. Sinubukan niyang tumakas ngunit hindi siya naging mabilis at nahuli siya at sinunog ng buhay ng lalaking iyon. Ang pagkasawi ni Suzuka ay itinuturing na isang aksidente. Simula noon, naging multo siyang sumusunod at nagpoprotekta sa 2 bata. Nasa panganib ngayon sina Shizuki at Kazaki. Nagkaroon ng apoy sa bahay at nagpakita ang isang bodyguard at inakay ang 2. Malinaw na alam ni Suzuka na may mali sa lalaking iyon. Ngunit bukod sa pagmasdan ang 2 niyang kapatid na tumatakbo patungo sa kanilang kasawian, wala siyang magawa. Sa Tokyo Detention Center, dumating sina Ivan at Ariel para interviewin ang isa pang hindi pangkaraniwang kriminal na nahuli nila. Siya ay si Solido, isang dating talentadong salamangkero. Dumating si Ivan upang tanungin siya tungkol sa nasusunog na bahay ampunan kung saan nagpakita ang ilang mga kalansay. Ang apoy na ito ay natukoy na may kaugnayan sa sunog na surot. Isang kriminal na kilala sa pag-iiwan ng mga nakakatakot na ulat ng krimen sa mga pinangyarihan ng krimen. Ang mundong ito ay puno ng pekeng madalas na lumabas sa mga eksenang sunog na dulot niya. Kumalat din ang apoy sa sobrang bilis at ang mga pulis ay nag-hypothesis na maaaring siya ay nagbalat kayo bilang isang tao sa bahay. Gumugol ng oras sa pag-set up ng apoy, pagkatapos ay kumilos hindi tulad ng mga surot na kumakain sa isang bahay. Nakasunod na ngayon sa lalaki ang kambal na magkapatid. Dinala niya sila sa isang pinto pababa sa basement para makatakas sa apoy. Biglang tumigil si Kazaki, naalala niyang walang exit route mula sa basement na iyon. Kaya bakit pinangungunahan sila ng taong ito doon? Ang lalaki, nang makitang hindi na niya may tago, ay inihayag ang kanyang tunay na mukha. Lumapit siya sa kambal, kumikinang ang mga kamay sa kuryente. Sinubukan siyang pigilan ng kaluluwa ni Suzuka, sumisigaw ng walang kabuluhan. Sa sandaling iyon, nagpakita si Misaki at binigyan ang lalaki ng isang atake na nagpalaglag sa kanyang maskara ng tao, na nagpapakita ng kanyang tunay na mukha. Mabilis niyang sinabihan ang 2 bata na tumakas para makalaban niyang mag-isa ang taong ito. Sa simula pa lang, alam na niya na kilala siya ng lalaking ito. Kaya, dahil nasa bahay sila ng corpse god, naging maingat siya sa kanya. Nang makita siyang nakalabas, agad siyang lumikha ng apoy. Hindi nagdalawang isip si Misaki na paglaruan siya. Dahil sa lakas niya, nagduda siya kung halimaw siya sa halip na tao, paano magiging napakalakas ng isang tao. Kumuha si Misaki ng isang bakal at pinaikot ito upang pawiin ang apoy na kanyang nilikha. Sa puntong ito, napagtanto niyang hindi nagpapanik ang lalaking ito nang tumakas ang 2 bata. Sinunog niya ang buong lugar na ito at magkahawak kamay sina Shizuki at Kazaki, tinanggap ang kanilang kapalaran. Marahil ito ang kanilang karma dahil siguradong kinasusuklaman sila ni Sister Suzuka noon, dahil sa kanila kaya siya nasawi. Parehong nanumpa ang 2 na kapag nakababa sila roon, sila ay hihingi ng tawad sa kanya. Sa pag-aakalang malapit na silang masawi, wala na silang nakitang mga kahoy na beam na nahuhulog sa kanilang mga ulo. Sa halip, nagpakita si Falco. Nagpatawag siya ng mahika upang hindi malaglag ang kisame sa 2 bata at iniligtas sila roon.
Naunawaan na ngayon ni Takaro ang sitwasyon at ipinadala ang kanyang mga tauhan upang linisin ang mga eksena. Paspusang tumakas ang pamangkin ni Ruzan nang mahuli ito ng mga asasin ng pamilya Shinoyama. Labis na nataranta ang surot ng apoy nang makita niyang ligtas at maayos pa ang dalawang bata. Siya ay nahuli ng corpse god habang nakabalat kayo ng isang utusan, paano niya maloloko ang mga mata ng demonyo. Kahit na nagbago ang kanyang hitsura, ang kulay ng kanyang kaluluwa ay nanatiling pareho. Bukod dito, pinagmumultuhan siya ng mapaghiganting espirito ng mga napaslang niya. Sinubukan ng fire spit ang bug na tumakas ngunit sinipa ni Misaki sa pader. Kung mayroon siyang sapat na magic power, ang corpse god ay pahirapan ang taong ito sa loob ng daan-daang taon. Ang fire spit ang bug ay tumawa ng mapanlate, ipinaalala sa kanya ng corpse god ang mga maliliit na lalaki na may maling akala ng kapangyarihan. Agad siyang lumikha ng isang malaking apoy na naghihiwalay kay Misaki at sa corpse god sa kanya. Ang corpse god ay bumuhos sa malamig na pawis. Nag-aalala siya kung mayroon siyang sapat na magic power para makatawid sa apoy na ito. Biglang, nakita niya ang isang figure na nakatayo sa tabi ng fire spitting bug. Biglang nagpakita si Limon at binasag ang ulo ng nilalang sa lupa, na ikinasawi niya kaagad. Siya ay nagpakita ng misteryoso at nawala na kasing misteryoso, nag-iiwan lamang sa kanila ng isang senyales upang panatilihing lihim ang bagay na ito. Ang pamangkin ay dinala ni Takaro sa punong tanggapan para tanungin. Isang mababa sa ganitong antas na nangangahas na labanan ang buong pamilya. Matapos marinig ang sinabi ni Ivan tungkol sa fire spitting bug, nakita ni Solido na nakakatuwa ito. Ang fire spitting bug, Master of Disguise at House Trap Design, iyon ay mga katangian lamang ng isang ordinaryong kontrabida, isang impersonator. Ang mga pagkilos ng tunay na fire spitting bug ay higit na lumampas sa mga ordinaryong tao at hindi nagsasangkot ng anumang maliliit na pamamaraan. Bukod dito, natuklasan ni Solido na itinatago ni Ivan ang huling bahagi ng mensaheng iniwan ng tunay na fire spitting bug. Sa puntong ito, habang ang pekeng fire spitting bug ay ini-escort ng mga pulis, biglang nagpakita ang isang linya ng pagsulat ng apoy sa kisame ng kotse. Bigla siyang tinitigan ng mga pulis na parang nahihipnotismo. Sa oras na nalaman ng pekeng fire spitting bug, nasunog na siya hanggang sa masawi. Biglang bumalik sa normal ang mga pulis at tumalon palabas ng sasakyan bago ito tuluyang sumabog. Ang tunay na fire spitting bug ay nagpakita at pinaslang ang impostor. Nang matapos ang apoy at maayos na ang lahat, bumalik ang corpse god para kausapin ang ama ni Falco gaya ng ipinangako. Dahil sikreto ang kwentong sasabihin niya, gusto niyang umalis ang mga katulong na tahimik na nakatayo sa malapit. Laking gulat ni Ruzan, sigurado siyang tinago ng kanyang mga nasasakupan ang kanilang paghinga. Ngunit nakita pa rin ng corpse god ang kanilang presensya. Inutusan sila ni Ruzan na umalis gaya ng hiniling. Doon lang naging komportable ang corpse god na ikwento ang tunay niyang pagkatao at kung paano nagsimula ang lahat. Matapos marinig ang kwento, halos hindi makapaniwala si Ruzan sa kanyang pandinig. Ito ay isang kwento na hindi maaaring paniwalaan ng sinuman. Ngunit sa pagtingin sa mga matang gumagalaw sa sarili, wala siyang ibang magagawa kundi ang maniwala. Gayunpaman, hindi pa rin niya mapapatawad si Misaki matapos malaman na siya ang pumaslang sa kanyang anak. Agad na itinutok ni Ruzan ang kanyang espada kay Misaki. Biglang tumalon si Falco sa kanyang stuffed shark form para makialam. Ang pagkilos na ito ay nagpaalala sa ama ng isang nakaraang eksena at agad na nahulaan na ito ang kanyang anak. Hindi na niya alam kung matatawa pa ba siya or maiyak. Sa pagtingin sa kanyang anak na ang katawan ay kinuha na ngayong nakatira sa isang stuffed toy na peteng, siya ay tila napakasaya. Mukhang hindi naman masama ang maging nasa ganitong anyo ng peteng, kanina pa siya nagpapatalbog sa harapan niya. Nang makita ito, hindi napigilan ni Ruzan na hindi magalit. Iminungkahi ni Ruzan ang isang katawan para sa corpse god, isang sopistikadong robot na sinasaliksik ng pamilya Shinoyama. Sabik na sabik si Falco, dahil mapapalitan pa rin siya ng katawan, hindi ba't mas maganda ang isang dekalidad na katawan? Gusto niya ng katawan ng robot na may mga drill at kakayahang lumipad, at talagang astig ito. Sa madaling sabi, kung talagang may gustong tumapos sa buhay ni Falco, ganap na sinang-ayunan ng ama ang patuloy na paggamit ng corpse god sa katawan ng kanyang anak. Bumalik ang dalawa ng buo. Tumawag ang corpse god para mag-report kay Takemi.
Bagamat naibuhos na niya ang lahat ng sikreto niya, kay Ruzan lang iyon, kaya ayos lang. Matapos ang sunog, si Shark Falco ay nagsisisi pa rin sa kanyang mga nasunog na gamit. Lumapit si Misaki upang aliwin si Falco at humingi ng tawad sa kanyang pagpaslang sa kanya. Nawala ng saysay ang lahat ng problema nang ang mukha niya ay idiniin sa malambot at komportable. Labis na nagulat ang corpse god na ang isang tao ay madaling patawarin ang kanilang pumaslang sa ganoong paraan. Ang dalawang apo ni Ruzan ay tumakbo palabas upang pasalamatan si Misaki at ang corpse god sa pagligtas sa kanila sa apoy. Sinamantala ng corpse god ang pagkakataon para i-promote ang pangalang corpse god sa dalawang bata. Natupad ng kaluluwang sumusunod sa kanila ang nais nito. Bumalik na sa normal si Suzuka at patuloy na sinusundan at pinoprotektahan ang mga bata. Kinapanayam ni Ivan ang salamangkero nang bigla niyang marinig na pinaslang ang arsonista. Hiniling ni Solido na makita ang footage ng arson scene, ngunit nais ni Ivan na magbigay muna siya ng ilang impormasyon. Kailangang mayroong give and take. Biglang na-off ang mga ilaw. Pagbalik nila, kahit papaano ay nawala si Solido na nakaposas. Ang pagkawala ni Solido ay nagdulot ng gulo para sa team leader na si Ivan at sa may itim na buhok na Ariel. Ang unang kaso na ginawa niya ay 3 taon na ang nakakaraan, pagnanakaw ng mga painting para gumawa ng content para sa mga streamer. Napaka-thoughtful, at ang pangalawang kaso ay kahit papaano ay biglang nawala ang isang gusali ng gobyerno. Sa pagkakataong ito, may kinalaman ito sa buhay ng tao, ngunit walang sapat na ebidensya. Nagkaroon din ng kaso ng pagdukot sa punong ministro gamit ang itim na tela. Ang punong ministro ay natatakpan ng isang malaking bag sa kanyang ulo, at nang alisin ito ng mga bodyguard, siya ay nawala na. Si Solido ay nagpunta sa telebisyon upang ipagmalaki ng husto, na ginagawang katatawanan ang Japan para sa buong mundo. Kinalaunan ay pinalaya ang punong ministro ngunit tila masayahin at normal pa rin. Pagkatapos, pumunta si Solido sa istasyon ng pulisya upang sumuko, na hiniling na lagyan siya ni Ivan ng posas at magsalita ng walang kaparikan tungkol sa paggamit ng kanyang mahika upang linlangan ang may-ari mismo. Nais ipaalam ni Solido sa ibang mga kriminal doon na may totoong magic. Nagdulot siya ng kaguluhan sa Japan para lang mahanap ang mahuhusay niyang estudyante. Habang ang labas ay puno ng kaguluhan, si Takimi at ang corpse god ay masayang namimili. Bumili lang ng radyo ang dalawa. Nang iyon nila ito para subukan, nagkataong pinag-uusapan ang sunog ngayong hapon at ang mensahe ni Solido. Nakita rin ng pangkat ng pulisya ni Ivan ang balita at ito ay talagang nagpagalit sa mga pulis. Lahat ng impormasyong tinakpan nila ay ibinulgar ng lalaking ito. Kaya, pumunta siya sa telebisyon upang ipakilala ang kanyang sarili, ibinalita sa buong mundo na siya ay bumalik at mas makapangyarihan kaysa dati. Isang napakagandang pagbabalik, na nangangako na makikita ang lahat sa susunod na linggo. Hanggang doon na lang ay enjoy ang tahimik na buhay. Nahulaan ni Ivan na maaaring may binili siya sa isang lugar na tinatawag na General Store para ma-hijack ang broadcast. Lumapit si Solido sa fire spitting bug upang hikayatin siyang sumama sa kanyang panig. Siya ay nangaral ng mahabang panahon, ngunit ang isa ay nanatiling tahimik. Biglang nakatanggap ng tawag si Solido. Akala niya ay ang pangkalahatang may-ari ng tindahan ang tumatawag, ngunit ito ay ang fire spitting bug na nakatayo wala pang 10 metro ang layo mula sa kanya. Tinanong siya ng fire spitting bug kung paano niya malalaman ang kanyang presensya. Binalak pa niya itong sunugin ng buhay, akala niya ba ganoon ka-simple ang trick na ito. Mag-disguise ka na lang at ayon. Natukoy ng grupo ng corpse god na si Solido ay isang mapanganib na tao sa kanyang mundo. Hindi pa siya nakakita ng ganitong kaso. Kadalasan may mga abnormal na kaso na nakakatakot lang marinig, mayroong kahit isang calamity destroyer na maaaring pumaslang sa kanya. Ang mundong ito ay walang mga dragon. Gayunpaman, ang hugis ng dragon na naisip ng mga tao ay halos kapareho ng mga dragon sa mundo ng corpse god. Nahulaan ng bida na marahil ang mga bagay na naiisip natin dito ay katulad ng mga tunay na nilalang sa ibang mundo, parang may apoy at hangin din. Speaking of fire spirits, ang fire spitting bug ay hindi naiiba. Gumamit siya ng apoy para salakayin ng tuloy-tuloy si Solido. Ginamit ni Solido ang kanyang liksi at kakayahang makatakas sa dagat ng apoy na likha ng fire spitting bug. Gumagalaw ang kanyang mga paa, ngunit ang kanyang bibig ay maayos pa rin sa pag-uudyok sa kanya na sumali sa kanyang panig.
Kahit sinusunog na siya, hindi pa rin siya sumusuko. Naramdaman ng fire spitting bug na hindi sila magkaparehas ng ideolohiya ni Solido. Pagkatapos ng isang yugto ng one-on-one na labanan, biglang nang ibabaw si Solido, na nagpakita mismo sa bintana ng firebug. Lubos na ikinalulungkot ni Solido na ang kapangyarihan ng fire spitting bug ay hindi isang fairy tale magic gaya ng naisip niya. Hindi interesado sa fairy tale ang fire spitting bug, kung may mga bagay na parang fairy tales na itinuring niyang mga uod ng mundo, siya mismo ang hahawak nito. Ang trio ay sabik na nag-uusap tungkol sa lahat ng bagay sa ilalim ng araw patungkol sa dalawang mundo nang biglang may nag-doorbell. Biglang dumating si Saya, pamangkin ni Falco, na labis na ikinagulat nilang tatlo. Nagpakita si Saya ng video recording ni Ruzan sa lahat. Nais ni Ruzan na ipagkatiwala si Saya na manatili sa Corpse God. Parehong nasunog at naging abo ang tunay na kwarto ni Falco at ni Saya sa bahay, kaya gusto niyang manatili muna si Saya sa lugar ng kanyang anak. Isa pa, nagpadala siya ng ilang bodyguard para bantayan sila. Naramdaman ng Corpse God na pagkakataon din ito para masuri niya kung pinupuntirya siya ni Saya. Kaya naman, pumayag siyang manatili siya at ang bodyguard nito. Kinaumagahan ng magising ang pangunahing tauhan, nakita niya si Saya na nakahiga sa loob ng larwang peteng na nagkakagulo sa sahig. Bagamat ang mismong tagahanga ng peteng ay nagsabi na ayos na siya sa isang sleeping bag, hindi maaaring hayaan ng grupo ang dalawang bagong miyembro na matulog ng nakatayo or gamulong-gulong sa sahig ng ganoon. Bibili na sana sila ng mga kutson nang marinig ng grupo ang balita na si Zedo ay kasalukuyang kino-question ng mga pulis. Sa katunayan, sina Ivan at Ariel ay dumating upang imbestigahan ang mga kainahinalang bagay sa kasong ito. Sa pagtingin sa nalilitong hitsura ng duo, hindi inaasahan ng magkapatid na Kazuki at Shizuki na sila pala ang mga pulis na nag-iimbestiga. Naisip nila na baka mga gangster sila na darating para maningil ng utang. Bago pa sila makapagtanong ng anuman, ang nagsusupol sa kaguluhan na lalaki na si Takaro ay nagpakita na upang batiin sila. Malayo-layo ang nilakbay ng police station duo para humingi ng impormasyon tungkol sa fire spitting bug. Sa halip na makakuha ng higit pang mga pahiwatig, tinanong si Ivan kung bakit malayang gumagala sa mga lansangan ang mga kalamidad tulad ng fire spitting bug. Bukod dito, doble ang kahihiyan ni Ivan nang banggitin ni Takaro ang balita na nakatakas ang phantom na si Solido. Noong nakaraan, inagaw niya ang mga pinuno ng Hapon sa live na telebisyon, na naging sanhi ng pagbagsak ng mga presyo ng stock ng hindi mapigilan, na nakakaapekto sa mga sambahayan sa lahat ng dako, nang walang pagbubukod para sa pamilyang Shinoyama. Hiniling ni Takaro na ihinto ng mga pulis ang kalokohan at sa halip ay gumawa ng isang bagay na kapaki-pakinabang. Pagkaalis, sinabi ni Ariel kay Ivan na ang dalawang lalaking sumusunod kay Takaro ay malamang na mga ninja, lalo na ang matangkad. Naisip ni Ariel na siya ang uri ng taong tulad niya na mahilig gumamit ng mga kamao upang malutas ang mga problema. Ang kanilang paglalakbay ay nagbunga pa rin ng hindi inaasahang ani. Mabilis at palihim na kinuha ni Ivan ang larawan ng Shinoyo family tree na sumasaklaw sa 3 henerasyon. Kapansin-pansin, ang lalaking Falco ay kasama rin sa larawang iyon. Ayon sa mga ulat na kanilang natanggap, parehong nagpakita ang Corpse God at si Misaki sa pinangyarihan ng sunog. Ito ay hindi maaaring isa pang walang katotohanan na random na pagkakataon. Napagtanto ni Ivan na ang mga kamakailang kaganapan ay may kaugnayan sa taong ito. Sa panig ng grupo ng Corpse God, naghanda sila ng mga tulugan at kutsan para sa dalawang bagong nag-aatubili na miyembro. Ang tulugan ni Zedo ay kasing liit ng pampublikong palikuran, ngunit siya ay lubos na nasisiyahan. Parehong mabilis na pamwesto sa kanilang mga posisyon, at bumalik ang grupo ng Corpse God sa kanilang operations room. Noong gabing iyon, habang si Saya ay natutulog na parang sawi, nagising si Zedo para makinig sa pag-uusap ng Corpse God at ng kanyang mga kasamahan sa koponan. Gusto ni Zedo na ilantad ang totoong mukha ng impersonator ng young master ng pamilya Shinamiya. Bagamat tiniyak ni Ruzan ang kredibilidad ng Peking Falco, nagpa siya pa rin si Zedo na magduda hanggang sa huli. Bukod pa rito, kung nabubuhay pa ang totoong Falco, aalisin niya ang taong nagpapanggap bilang young master. Ang pangunahing dahilan ay nakita ni Zedo si Falco bilang isang mahina. Kaya naman, naramdaman niyang mas deserving siyang maging anak ni Ruzan.
Naalala ni Zedo ang sandali na nawala ang kanyang apat na paa sa una niyang misyon kasama ang kanyang lumang pamilya. Ang kanyang biolohikal na ama ay nagplano na gamitin ang may kapansanan na katawan ng kanyang anak upang maging isang aparato para sa pamilya, na nag-aalaga ng mga pinakakasuklam-suklam na lason sa kanyang mga organo, na mas masakit kaysa sa agarang kasawian. Sa sandaling iyon, ang ama ni Falco ay nagpakita na parang Diyos at nag-alok na bilhin ang kaawa-awang Zedo. Hindi niya kayang panuurin ang isang tao na ginagamit bilang isang maliit na tool ng mga baliw na siyentipikong iyon. Bilang kapalit, binigyan ni Ruzan ang kanyang pamilya ng akses sa pinakabagong mga teknolohiya ng korporasyon. Isa iyon sa mga bihirang pagkakataon na may ngumiti at nagligtas sa kanyang miserableng buhay. Ikinwento rin ni Kajesa ang misteryosong angkan ng pamilya Shinoya na may maliwanag at madilim na panig nito. Nagkaroon sila ng assassin organization. Kaya, ayon sa dalawang kasamahang babae ni Kajesa, ang pagkuha ng mga assassin sa labas upang ay execute ang tunay na Falco ay tila mahirap. Naiintindihan naman talaga iyon dahil si Falco ang paboritong anak ni Ruzan. Kaya, mahirap kumilos. Ang organisasyong assassin na malapit na nauugnay sa pamilya Shinomiya ay ang pamilya ni Zedo na puno ng mga taong may mga heretical na gawi. Sa panig ng grupo ng Corpse God, naririnig pa rin sila ni Zedo nang hindi nila alam. Ngunit karamihan sa mga pinag-usapan ng grupo ay may kaugnayan lamang sa mga dragon mula sa lumang mundo ng pangunahing tauhan, kabilang ang isang kwento ng pag-ibig sa pagitan ng isang pinaghalong dragon at isang imperial general. Matapos makinig, naisip ni Zedo na nagdedelusyon sila dahil hindi niya maintindihan kung aling laro ang kanilang pinag-uusapan. Bukod dito, paminsan-minsan ay nakarinig siya ng mga kalabog habang sumasayaw si Misaki na may ilang mga kalansay. Minsan narinig din niya ang galit na pagsulat ng kaluluwa na nakipagkasunduan sa Corpse God habang ang panulat ay gumagalaw ng mag-isa. Habang hindi naiintindihan ang nangyayari, nagulat si Zedo dahil alam ng Corpse God na hindi pa ito tulog at nagbabantay sa harap ng kwarto ni Saya. Para sa isang bihasang assassin, ito ay parang hindi direktang banta. Dahil dito, lalo pang naging determinado si Zedo na ilantad ang totoong mukha ng young master na ito. Sa himpilan ng pulisya, nagsimulang bigyang pansin ng pangkat na pinamumunuan ni Ivan ang young master ng pamilya Shinomiya. Ang impormasyong nakalap ni na Ivan at Ariel ay unang nakasentro sa katotohanang kakaalis lang ni Falco ng bahay para gumala at nakipag-ugnayan sa information trader na si Takemi. Sumunod, nagsalita siya na parang mga nahumaling sa laro. Dati, aksidenteng nabanggit ng Corpse God ang pagbebenta ng kanyang pamilya sa lumang mundo. Para sa iba, ang detalyeng ito ay itatapon sa basurahan, ngunit napansin ng isang taong tulad ni Ivan ang abnormalidad dito. Masayang namumuhay si Falco kasama ang kanyang pamilya, kaya bakit niya sasabihin na siya ay itinapon sa basurahan? Sa wakas, ang Corpse God ay nagtatrabaho bilang isang daluyan sa gitna ng Shinjuku. Maaring magandang balita ito para kay Solido dahil naghahanap siya ng mga tunay na mangkukulam sa mundong ito. Sa katunayan, sinusubukan ni Phantom Solido na muling makisama sa lipunan pagkatapos ng mga taon sa bilangguan. Habang nagpapakitang gilas sa kanyang mga tagahanga, hindi sinasadyang bumangga siya sa pulis. Kaya, isang marathon ang inorganisa sa pagitan ng Show of Saint at ng dalawang pulis. Ang grupo ng Corpse God ay naghahanda upang kumita ng pera nang si Ivan at Ariel ay kumatok sa kanilang pintuan upang magtanong. Ang biglaang pagsalakay ng dalawang ito ay napaupo at napailing si Takemi na parang hairdryer sa ilalim ng mesa. Ang layunin ng parehong pagpunta dito ay upang i-verify kung ang talento ng panghuhula ng Corpse God ay kapanipaniwala tulad ng tsismis. Paano haharapin ng banal na propesyonal na grupong Mark ang mapanganib na sitwasyong ito? Hindi dumating si Ivan ngayon para manggulo sa grupo ng Corpse God, gusto lang niyang i-verify ang psychological manipulation skills ng ganap na propesyonal na Mark. Para naman kay Ariel, ngayong araw ay nandoon lang siya para mag-eavesdrop na walang balak na sabihin ang kanyang kapalaran. Sa kanilang pag-uusap ay napansin din nilang dalawa ang mesa ni Takemi sa sulok ng kwarto. Una, para hindi madala ang keyboard hero sa istasyon para uminom ng tsaa, inimbitahan ng Corpse God ang dalawang kilalang bisita sa katabing silid upang magsagawa ng negosyo. Bago makarating sa pangunahing sesyon, pinaalalahanan ni Ivan ang Corpse God na kailangan niyang magbayad ng buwis kung gusto niyang magsanay ng panghuhula. Sa simula,
Maagang huminto ang corpse god, sinabing hindi niya maihayag ang lokasyon ni Solido, kaya huwag magtanong ng mga ganoong kalabisan na tanong. Ito ay isang kahihiyan para sa pulisya, at ang mukha ng pinuno ng koponan ay hindi sapat na makapal upang hilingin sa kanya na lutasin ito. Nagulat si Saya nang makita ang kilos ng corpse god habang pinapakinang niya ang bowl ang kristal. Maging ang babae na may hawak ng talam, si Zedo, ay kailangang umamin na ang mga panlilinlang ng corpse god ay talagang kakaiba. Ngunit naghihintay pa rin siya ng pagkakataon na dalhin siya ng dalawang pulis sa himpilan ng pulisya. Bumalik sa panghuhula, ang napakatumpak na impormasyon ay napaupo na lang sila at hulaan kung paano ni-relay ni Takemi ang impormasyon sa bida. Nakakuha pa si Takami ng impormasyon na naghahanap ng blind date para takasan ang kapalaran ng pagiging kaibigan gamit ang kanyang kanang kamay. Ngayon lumipat sa mas kawili-wiling mga kaganapan na hindi mapanatili ni Ivan ang isang kalmado na mukha, biglang binanggit ng corpse god ang pinakamalaking krisis sa buhay ni Ivan, ngunit hindi niya sinabi sa kanya kung paano ito lutasin. Biglang tumindig ang panulat sa mesa na halos iwan ng puso ng team leader ang kanyang katawan para maglakbay. Habang nagsusulat ng isang bagay ang mahimalang panulat, naalala ni Zedo, na nanunood, na narinig niya ang tunog na ito kagabi. Tiyak, inihanda na ng mga taong ito ang trick na ito noon pa man. Matapos makita ang isinulat ng panulat, biglang nawalan ng pag-asa si Ivan at sumugod sa kwelyo ng corpse god. Ipinaalala sa kanya ng drawing ang oras na nagtrabaho siya sa kanyang senior. Ito ang simbolo na ipinakita ng taong iyon at pagkatapos ay mabilis na sinunog. Laking gulat ni Ivan kung paano nalaman ng young master ng pamilya Shinomiya ang sikretong ito. Ngunit mabilis na nakabawi si Ivan at nagbayad ng malaking halaga bilang kabayaran sa paglukot ng kamiseta ng corpse god. Bago gumala sa ibang lugar ang duo ng police station, narinig na nila ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Ang pangalang ginawa ng corpse god na nauugnay sa isang kalamidad at bumalik sa pwesto ang lahat. Ngunit may kakaibang naramdaman si Zedo kay Ivan sa sesyon ng panghuhula. Pero kailangan pa rin niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang mayordomo, kaya hindi na siya nakatagal para mag-eavesdrop pa. Habang kumakain si Ivan kasama ang kanyang kasamahan, tila tahimik ang kapaligiran. Napagdesisyonan ni Ivan na magsalita muna para hayaan siyang komportableng makapanayam ni Ariel tungkol sa kung bakit siya nawalan ng katinoan kanina, bagay na sapat upang maging kalmado ang isang taong kasing blonde na nagpatindig ng balahibo. Nangako si Ivan na ipaliwanag ang lahat sa kanyang teammate sa oras na lumipat sila sa susunod na lokasyon. Gustong malaman ni Zedo kung ano talaga ang nangyari, kaya sinamantala niya ang pagkakataon na gumawa ng dahilan para bumili ng pagkain at ilang peteng para kay Saya. Ngayon ay mayroon siyang kaunting oras upang sundan ang pangunahing duo ng pulisya. Sa ibang lokasyon, sinusubukan ng isang gang ng mga kriminal na kunin ang isang scroll na naglalaman ng mahalagang impormasyon. Sa kasamaang palad, sila ay tinambangan ng firebug sa likod. Sa huli, ang nakakuha ng punit-punit na papel ay si Phantom Solido. May natuklasan din siyang sikretong simbolo sa loob ng papel. Naamoy ni Solido ang isang bagay na kawili-wili mula sa simbolo na ito, kaya may nakatutuwang plano sa kanyang isipan. Bumalik sa grupo ng corpse god. Matapos takasan ang sinapit ng pagtatanong ng mga pulis, ipinagtapat na ng corpse god ang katotohanan. Wala siyang nakitang kaluluwang sumusunod. Kaya, ano ang tungkol sa simbolo na nagpanik sa isang tulad ng blonde-haired na lalaki? Saan niya ito nakuha? Hinanap ni Ivan si Kajesa, ngunit sa pagkakataong ito ay gusto niyang humingi ng impormasyon tungkol sa taong iyon. Alam niyang may koneksyon si Palco sa organisasyon ni Kajesa. Kaya, ang gusto niyang malaman ay kung bakit gustong magpasa ng impormasyon ng taong iyon na siya lang at ang taong iyon ang nakakaalam sa pamamagitan ni Palco. Ngunit si Kajesa, nakikinig sa ngayon, ay hindi maintindihan dahil hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ni Ivan. Habang nagtatalo ang dalawa, nagtatago pa rin sa ventilation duct ang babaeng si Zedo, nakikinig. Matapat ding sinabi ng corpse god na dahil masyadong madilim ang silid, hindi niya alam kung ano ang laman ng papel. Ang taong hinahanap ni Ivan ay kasalukuyang panulat na nakipagkasunduan sa corpse god na nagngangalang Hasugi. Siya rin ang pinakamamahal na senior ni Kajesa. Sa wakas, malinaw na ang lahat dahil ang laging hinahanap ng senior na si Ivan ay ang panulat kanina. Interesado din si Misaki na malaman na kilala na ni Hasugi ang blonde na pulis mula pa noong una.
Ang ikinagalit ng pinuno ng pangkat na si Ivan ay ang minsang sinabi ni Hasugi na ang kanilang silid ng proteksyon sa buhay na may tungkulin na protektahan ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap para sa mga bata. Sa makatuwid, ang pagsali sa isang bata sa mga mapanganib na kaganapan ay hindi kailangan. Kaya, gusto niyang kumpirmahin kung pinagsasamantalahan ni Kejesa ang mga bata para kumita. Sinisi ni Kejesa ang mga bagay na nakapaligid sa corpse god bilang tiyak na kalooban ng langit at ipinahiram lang niya ang bahay sa mga bata. Ito ay maaaring maging sanhi ng corpse god at Misaki na bisitahin ng masasamang puwersa. Bago umalis sa bar, nangako si Ivan na lilinisin ang buong puwersa ng pulisya para makabalik ang kanyang senior balang araw. Ang mga nasasakupan ni Kejesa ay lubos na nag-aalala na ang corpse god ay kasangkot kay Hasugi, ngunit tiniyak ni Kejesa ang lahat. Para naman kay Zedo, matapos ang pagiging makulit, nakapagtapos na rin siya ng ilang mga target na kailangang alisin upang maprotektahan si Ruzan. Si Takimi at Misaki ay nasa psikolohikal na pagkabigla dahil ang panulat ng kontrata ng corpse god ay dating naging taga-Yusig, isang posisyon na parehong maaaring mag-monitor ng mga kriminal at magtanggol ng maruruming pulis sa istasyon ng pulisya. Sa buong propesyonal na dating mundo ng corpse god, mayroon ding isang tao na medyo katulad niyan, ngunit tila mas malupit siya. Ang corpse god at ang kanyang mga kasamahan ay nag-iisip na humingi ng ilang impormasyon ngunit na blackmail ni Hasugi para sa pagbibigay ng impormasyon. Bago pumasok sa kasong ito, kailangan nilang kumita ng 1,000,000 yen, at si Hasugi na ang bahala sa bahagi ng kita. Kailangang tuparin ng grupo ang kanyang pangwakas na hangarin sa buhay, ito rin ay isang kondisyon ng kontrata. Bilang kapalit ng pagsunod ni Hasugi, kinailangan siyang tulungan ng corpse god na makumplito ang kanyang hindi natapos na hiling. Sa isang kulungan, si Solido ay nagkukunwaring warden para ma-access ang information warehouse ng general store. Dito, maaari kang makipagpalitan ng anumang impormasyon hanggat mayroon kang katumbas na halaga sa impormasyong iyon. Nais malaman ni Solido ang impormasyon tungkol sa simbolo na kanyang nakolekta mula sa mga kriminal na sinunog ng firebug. Ayon sa kasaysayang nakolekta ng Departamento ng Pulisya, ang may-ari ng pangkalahatang tindahan ay isang negosyante na umiral 100 taon na ang nakalilipas. Ngunit sa huli, dahil marami na siyang ginawang hindi tapat na pangangalakal, nahuli siya. Ngayon, ang lalaking nakahod na ito ay ang inapo ng negosyanteng iyon na may palayaw na pangkalahatang tindahan. Ang pangkalahatang tindahan ay nagkaroon din ng impluwensya sa maraming bansa dahil sa kanyang mga kasanayan sa pangangalakal ng impormasyon. Ngunit sa kasalukuyan, walang may papalit si Solido para sa mahalagang impormasyong ito. Magaling lang siyang magukit ng ilang mansanas, at ipakita sa pangkalahatang tindahan kung paano lagyan ng langis ang kanyang mga kamay kapag nagbibilang ng pera upang maiwasan ang pagkamot sa mga ito. Binanggit ng pangkalahatang tindahan na ang simbolo ay nauugnay sa mga card at sinaunang kabalyero mula Central Europe hanggang Silangang Europa. Ngayon ang panahon ng pagsubok ay nag-expire na. Para malaman ang higit pang mga detalye, kinailangan ni Solido na bumili ng VIP package or umalis. Gayunpaman, ang pangkalahatang tindahan ay nagpapalitan lamang batay sa halaga na maaaring dalhin ng customer sa kanya. Ang presyo na kailangang bayaran ni Solido ay maaaring libu-libong beses na mas mahal kaysa sa mga ordinaryong tao dahil siya ay isang kalamidad. Ang simbolo na iginuhit ni Hasugi para kay Ivan ay kapareho ng pambansang sagisag ng isang bumagsak na kaharian sa mundo ng corpse god. At ngayon ito ay umaaligid sa buong himpapawid ng Japan. Ito ay nagdulot ng isang alon sa ilang mahiwagang grupo. Hiniling nila ang pag-aalis ng unang tao na magbunyag ng trick na ito at ilantad sila sa publiko, si Solido. Dati, ang isa sa kanilang mga kasabwat ay inatake ng fire-spitting bug. Ito ang nagtangkang sirain ang ebidensya sa safe ngunit nasunog hanggang sa masawi bago niya magawa. Kahit papaano, kinuha ni Solido, na sumusunod, ang scroll na may nakaprint na simbolo. Gayunpaman, ang pagpaslang kay Solido ay maaaring ilantad ang kanilang kinaroroonan tulad ng 5 taon na ang nakakaraan. Tumangala si Ivan sa langit, at hindi siya naniniwalang nagkataon lang ito. Sa eksaktong araw na nawala si Hasugi 5 taon na ang nakakaraan, isang serye ng mga simbolo ang iginuhit sa mga lobo na inilabas sa kalangitan. Ang palabas na ito ay sa direksyon ni Solido. Maaaring may kaugnayan din ang taong ito sa mga taong pumaslang kay Hasugi.
Maaaring nag-espiya siya nang pumunta si Ivan sa corpse god para sa panghuhula at nag-eavesdrop sa isang bagay. May sinusubukan bang ipahiwatig si Solido? Lumalala ang sitwasyon, dumating ang mga tao mula sa punong tanggapan ng pulisya upang hanapin si Ivan upang ayusin ang iskor. Si Solido ay masayang tinatangkilik ang katanyagan sa ibabaw ng lobo. Ang impormasyong gusto niyang bilhin ay nagkakahalaga ng 3,000 bilyong yen dahil lang sa paniniwala ng pangkalahatang tindahan na may kakayahan siyang kumita ng 6,000 bilyong yen. Ginagarantiyahan ng pangkalahatang tindahan na ang impormasyong ito ay parang isang gamot na tutukayan ang kapalaran ni Solido. Ngunit kung ginamit ng hindi tama, masasawi siya. Gayunpaman, hindi sumang-ayon si Solido sa transaksyon at gusto niyang mahanap ang sagot sa kanyang sarili. Ang mga Solido dummies na nakaayos sa balon ay sunod-sunod na pinaputukan ng mga asasin. Ngunit hindi siya natakot at ipinalabas pa ang balitang ito sa TV. Sinusubukan ng ilang organisasyon na pagtakpan ang bagay na ito. Pinatunayan nito na may nakalusot sa puwersa ng pulisya para malaman ang kanyang lokasyon dahil dati ay police aircraft lang ang makakapagtukoy kung saang lobo siya sasakay. Dapat may problema ang simbolong ito at agad na nag-alok si Solido ng reward para sa sinumang makapagbibigay ng higit pang impormasyon tungkol sa simbolo na ito. Tinataya ng corpse god na tila masama ang sitwasyon. Ngunit una, kailangan niyang harapin ang pamangkin na ito. Ang kanyang grupo ay tila medyo pabaya nang ipaalam nila kay Saya ang lahat ng mga sikreto tungkol sa reincarnation at mga nakaraang buhay. At ngayon kailangan nilang ipaliwanag ang kanilang sarili. Sa pangkalahatan, ang corpse god ay isang reincarnated na tao na natalo ng isang bayani at pumasok sa katawan ni Falco. Habang ligtas pa ang tunay na kaluluwa ni Falco, sa kabila ng napakalayo ng tunog nito, naniwala pa rin ang pamangkin na ito. Talaga, dahil malabo na niyang nahulaan ito, lahat ng kilos at galaw nito ay hindi katulad ng kay Falco. Ngayon, kailangan lang maligo para pakalmeyan ang isip. Maginhawa niyang isinama ang totoong Falco na nasa peteng nang hindi niya alam na tiyuhin niya iyon. Upang maghanda para sa pinakamasamang kaso, tinanong ni Takimi ang corpse god kung mayroong isang pamamaraan sa pagbuburya ng memorya. Ang soul summoning technique ay naglalagay ng kinokontrol na kaluluwa sa katawan. Ang kaluluwa ng kalaban ay mapuputol ang isang bahagi ng memorya nito, na magdudulot ng chain effect sa utak. Hindi ito mahirap. Ngunit para sa mga tao sa mundong ito, hindi niya alam. Kung hindi maingat, maaari itong ganap na mapahamak, ngunit ang paglalapat nito sa mga kaaway ay dapat na mainam. Lalo na iyong mga masasamang tao noon ay talagang mga tusong tao na hindi dapat ginagawang kalaban. Gayunpaman, sa paghahambing ng dalawang panig, nalaman pa rin ni Takimi na si Misaki, na palaging ngumingiti, ay mas nakakatakot. Kasalukuyang naliligo si Misaki kasama si Saya para itanong sa kanya kung sino ang pumaslang kay Falco. Inamin ni Misaki na siya ang pumaslang sa tiyuhin ni Saya. Pagkatapos siya ay nagkontra-tanong, naisip ni Saya na nakonsensya siya sa kanyang mga aksyon, kaya naghanap siya ng makakagalit sa kanya. Bagamat napatawad na siya ni Falco, hindi nabawasan ang pakiramdam. Kaya naman gusto ni Misaki na maghanap ng magsisisi sa kanya. Pero ayos lang, pinatawad ni Saya si Misaki at wala siyang gagawin. Nang makitang nalantad ang sikreto, inamin din ni Misaki kay Saya na ang mga taong mahilig sa petang ay pawang mabubuting tao. Ang totoong Falco na nakikinig sa lahat ng oras na ito ay nagkukunwaring walang nakikita. Bukod sa dahilan ng petang, isa pang dahilan para patawarin ni Saya si Misaki ay dahil nailigtas niya sina Shizuki at Kazaki. Hindi alam ni Misaki kung paano magre-react ng maayos, kaya kailangan niyang umupo at makipag-usap kay Saya. Narinig ni Takimi ang kwento at galit na galit. Ang babaeng Saya na ito ay walang pinagkaiba sa isang taong may short circuit. Si Saya ay nakaramdam ng labis na pagkakamali. Hindi niya maintindihan kung bakit naisip nila na nagpadala siya ng taong pumaslang kay Falco. Dahil mahilig siya sa petang, tiyak na ihahagis niya si Falco sa mga petang. Hindi na kailangang kumuha ng asasin. Namumula si Shark Falco sa mga braso ni Saya. Napansin ito ni Takimi na kakaiba, kaya kinuha niya ito upang suriin. Ang pagiging petang ay talagang napakahirap. Ngayon lang napagtanto ni Saya na hindi ito isang normal na petang, kundi ang kanyang tiyuhin. Sa oras na ito, huli na ang lahat.
Ang pag-iisip tungkol sa eksena ng pagpapalit ng damit na nakikita ay nakakahiya ngunit maganda pa rin sa pakiramdam. Nais din niyang maging peteng. Kung hindi, maaaring hayaan ng corpse god na hiramin ni Falco ang kanyang katawan at ilagay ang kanyang kaluluwa sa peteng. Mabilis na nagbago ang pag-iisip ni Saya na kahit ang kanyang tiyuhin ay hindi makasabay, lalo na ang mga tagalabas. Nais ng corpse god na makilala ang grupo ng mga tao na nagbabalak gamitin ang simbolo na iyon para sa isang malilim na pag-uusap. Ang simbolo na iyon ay isang mahalagang alaala mula sa kanyang lumang mundo, at ngayon ay nadudumihan na ito, kaya hindi niya ito maaaring balewalain. Iminungkahi ni Takimi na imbestigahan ang organisasyon sa likod nito. Gayunpaman, maaari rin itong isang lansihin ni Solido. Si Solido na iyon ay hindi maaaring mula sa mundo ng corpse god dahil gusto niya ng impormasyon tungkol sa simbolo na iyon. Batay sa magic analysis, hindi sigurado ang corpse god kung may iba pang reincarnated na tao. Nakakagulat din ang mga blockhouse na ipinatawag niya noong mga oras na iyon. Ginamit lamang niya ang mga bagay sa paligid bilang mga sisidlan. Ang ipinatawag niya ay mga kaluluwa. Dati marami siyang kaluluwa bago pumunta rito, ngunit lahat ay nabuwag. Gayunpaman, maaari pa ring gumawa ng mga kontrata sa kanila ang isang tao. Para kay Falco, ang pagpapatawag ay isang kasalanan. Aliwin man siya ni Saya, hindi niya alam kung mapapatawad ang pagngiti habang ginagawa ang ritual ng pagtawag sa mga kaluluwang iyon. Ang mahalagang bagay ngayon ay kung paano haharapin ang simbolong iyon. Para sa mga bagay na tulad nito, hayaan lang ang analyst mage na si Takimi ang humawak nito. Nagsimula munang mag-imbestiga si Takimi mula sa panig ng pulisya. Nagpatulong din si Hasugi sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaunting impormasyon sa lahat habang binabalaan din ang lahat. Gawin ang gusto mo, ngunit mag-ingat. Ang organisasyon ng pulisya ay mas nakakatakot kaysa sa iyong iniisip. Kasalukuyang nakikipagpulong si Ivan sa isang malaking boss ng departamento ng pulisya, si Director Jericho. Napaka-tense ng kasong ito kaya kinailangan ding bumalik ni Inspector Hibachi, na minsang nanguna sa kanya na magpalit ng mga lugar ng trabaho. Si Jericho ay mukhang mabangis, ngunit si Ivan ay hindi nang inag. Gusto ng direktor na makipagtulungan siya na parang gamit sa kanya. Magaling siya sa pagtutulungan maliban na lang kung may maliit na bato sa pagitan nilang dalawa. Para sa direktor, ang pebble na iyon ay si Hasugi. Naunawaan ng direktor na isinasaalang-alang niya ang mga magnanakaw sa highway bilang mga bato sa gilid ng kalsada, ngunit ang ibig niyang sabihin ay ang mga daga ng imbornal ang nagtulak kay Hasugi sa isang dead end. Nang marinig ang kanyang sagot, tumanggo si Jericho. Isa lang pala itong pagsubok mula sa kanya para kay Ivan. Ngayon, tinawag niya siya dahil gusto niyang maging pangunahing miyembro siya ng kaso kay Solido. Nahak ni Takimi ang data ng departamento ng pulisya upang makita kung ano ang iniimbestigahan ni Ivan, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang mga galaw ng computer genius ay nakita ng mga allopiers ni Solido at iniulat sa kanya. Ang bilang ng mga kliyenteng dumarating para sa panghuhuli sa lugar ng pangunahing tauhan ay dumarami araw-araw. Ginugol ni Takimi ang buong gabi sa pagsasaliksik ng impormasyon tungkol sa mga simbolo, ngunit ang lahat ay malabo pa rin. Ang tanging kapansin-pansing punto ay nasa sandaling malapit nang mahanap ni Huyogi ang sagot, na wala siya nang walang bakas. Ikinwento rin ni Huyogi ang sandaling muntik na niyang mahuli ang mastermind. May nag-hire ng assassin para tapusin siya sa mismong gusali kung saan silang lahat ay nag-ooperate. Nagkaroon lamang ng isang posibilidad. Ang salarin ay isang tao sa loob ng puwersa ng pulisya na nang-ahas na hawakan ng isang inspector tulad ni Huyogi. Nasabi lang niya ito dahil marami pa siyang impormasyon na hindi niya makumpirma. Maaaring ilagay sa panganib ang kaligtasan ng grupo at ng pamilya ni Falco sa pagsasabi ng masyadong maraming bagay na hindi sigurado. May isang tao sa ibabang palapag na abala habang nakikinig sa drama. Alam din ni Zedo na may mga problema sa loob ng puwersa ng pulisya, ngunit ang higit niyang pinagdudahan ay ang estilo ng pag-uusap ng buong grupo. Paminsan-minsan, tatahimak ang grupo ng corpse god ng ilang segundo nang walang dahilan, pagkatapos ay patuloy na nakikipag-usap. Ibinubuod ni Ivan ang natipon ng tatlo niyang pangkat para sa iba pang mga hepe ng pulisya. Kailangan nilang imbestigahan ang simbolo na naging dahilan ng pagkalat ni Solido ng tsismis kung saan-saan. Karamihan ay binibigyang pansin ang paliwanag, ngunit may mga malisyosong tsismis sa tambalang Ivan at Ariel.
Sa lugar ng trabaho, ang corpse god ay nagbibigay pa rin ng patnubay sa isang medyo may edad na tiyuhin. Sa totoo lang, ito ay si Solido na nagpapakilala bilang tiyuhin na ito na darating para sa panghuhula. Ang lahat ng impormasyon ay tumpak, ngunit nahulaan ni Solido na sinabi ito ng hacker na si Takimi sa corpse god. Medyo nadismaya siya dahil immortal pa lang nitong manghuhula. Nang makitang medyo malungkot ang tiyuhin na ito, nag-alok ang corpse god na sagutin ang isa sa kanyang mga tanong. Nagtanong si Solido tungkol sa simbolo na kanyang hinahabol na may layuning kumita ng 300 milyon para sa pocket money. Ngunit hinulaan niya na hindi ma-decode ng corpse god ang simbolo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang D logo mula sa sandaling ito ay magbibigay sa kanya ng ibang pananaw sa banal na marka ng propesyonal. Binanggit ng corpse god ang mga pagkakamali sa simbolo na tinutugis ni Solido at hiniling kay Hasugi na gumanap gaya ng dati. Pagkatapos ay dumating ang kanyang sandali ng nagyelo na pagkabigla. Sa isang sandali, naisip ni Solido na nahanap na niya ang katotohanan. Pero kailangan niyang pakalmeyan kaagad ang sarili dahil kung ang manghuhula sa kanyang harapan ay mula sa isang madilim na organisasyon, mahihirapan siyang panatilihin ang kanyang maliit na buhay. Malumanay na pinaalalahanan ni Hasugi ang corpse god na huwag hayaang lumayo ang kanyang bibig upang maiwasang magbunyag ng higit pang impormasyon. Siyempre, sa pagiging all-embracing niya, hindi kayang panuurin ng corpse god na peke ang simbolo na kanyang itinatangi. Bago nilero ni Solido ang kanyang kamay at umalis sa lugar na nagpapalamig sa kanyang gulugod, binigyan siya ng corpse god ng isang bonus na piraso ng impormasyon. Ang babaeng nasa wheelchair sa likod niya ay labis na nag-aalala sa buhay ni Solido. Ito ang pangalawang pagkabigla mula nang iharap ni Phantom Solido ang kanyang mukha para humingi ng kayamanan. Ang banal na marka ng propesyonal ay nakakuha ng pagkilala mula sa isa sa mga kalamidad sa Japan. Noong una, inakala niya na ang lalaki ay isang con artist tulad niya, ngunit kahit papaano ay alam niya ang pagkakakilanlan ng babaeng naka-wheelchair. Ang isa pang magandang balita ay nadiskubre ni Solido na dumating din dito ang fire spitting bug upang mag-scout. Ang duo na sina Ivan at Ariel ay labis ding nahirapan sa misyon na subaybayan si Solido. Ang simbolo na ikinakalat niya sa lahat ng dako ay iba rin sa orihinal na larawan, ngunit hindi nila maibabahagi sa publiko ang impormasyong ito. Malaki ang posibilidad na nagtatago ang mga kaaway sa loob ng puwersa ng pulisya. Kahit na ang nakakasawi na pares ng tatlong koponan ay may napakaraming target na dapat ituloy, maswerte silang nabigyan ng karagdagang lakas tao. Sa kalagitnaan ng kanilang kwentuhan, dalawang iritableng pulis ang pumunta sa kinaroroonan ni Ivan para manggulo. Hindi naman baguhan ang blonde-haired na lalaki kaya agad niyang tinutulan ang usapin ng dalawang ito na tumatanggap ng suhol. Galit na hinawakan ng isa sa kanila ang kanyang kwelyo at binyantaan ang pinuno ng pangkat na huwag galawin ang kanyang teritoryo. Siyempre, hindi madaling sasang-ayon si Ivan sa mga mahilig mang-intimidate sa iba. Gagawin na sana ng hepe ng pulis ang mapang-asar na galaw ng mahigpit na hinawakan ni Ariel ang kanyang palso. Kung hindi dahil sinabihan ni Ivan ang kanyang katim na huminto sa isang cool na kilos, may nabalian ng braso. Nagpakita ang mga kasamahan ni Ivan mula sa life safety room. Itinulak ng ilan ang makukulit na matanda, ang iba ay maginhawang nag-dislocate ang palso ng hepe ng pulisya. Sa simpleng pamamaraan, naulabanan nila ang mga pakulo ng dalawang tiwaling pulis. Ang cool na hitsura ng dalawang teammates ay nakaagaw ng lahat ng spotlight ni Ivan sa kanyang sandali ng paglikha ng isang impression. Kadadating lang din ni Mr. Hibachi para tapusin ang standoff na ito. Matapos marinig ang lahat kay Ivan, pinayuhan siya ni Hibachi na huwag hamanin ang matatandang ito. Kamakailan, sumasakit ang ulo ng internal affairs ng police force sa paghahanap ng mga especially iya sa organisasyon. Si Hibachi ay nakatayo pa rin sa panig ni Iwan, ngunit umaasa pa rin siya na ang lalaki na ito ay magdudulot ng mas kaunting gulo. Kaya, bumalik ang blonde-haired na lalaki sa kanyang mga teammates mula sa Team 3 na naghihintay sa labas. Hula niya na sa kasong ito, iba pang mga kalamidad ang kasangkot din. Ngunit ang kailangang gawin ng tatlo ay tumutok sa pagprotekta sa lungsod at pagkuha sa mga ulo ng mga kalamidad. Walang magawa si Zedo sa bahay dahil kahit ang mga channel ng balita sa pamilya ni Zedo ay walang mahanap na anumang makabuluhan na impormasyon. Bigla siyang nakarinig ng ingay ng isang nanghihimasok.
Sa katunayan, pumunta si Solido sa bahay ng corpse god upang kumpirmahin muli ang ilang bagay. Naglalakad siya at nagbibiro ng kalokohan gaya ng dati. Biglang lumipad ang ilang kutsilyo mula sa likod diretso sa kanya. Madali niyang ginamit ang ilang card para harangin ang paghagis ng kutsilyo. Akala niya ay ang corpse god ang tumanggap sa kanya, ngunit hindi pala. Mula sa likod ng pader ay si Zedo, ang assassin ng pamilya Shinomiya. Mahimbing na natutulog ang corpse god sa ibaba at walang ideya kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Biglang nadiskubre ni Falco ang mga salitang nakasulat sa apoy na unti-unting nagpapakita sa dingding. Muling bumangon ang pamilyar na pag-awit ng firebug nang siya ay aktibo. Ang banal na propesyonal na marka ay nangangarap tungkol sa araw na ang imperyo ay nawasak. Balak sana ng corpse god na tulungan ang mga sundalo, ngunit pinigilan siya ng kanyang amo. Ang mga hadlang na pumipigil sa kanila ay nasira, at ang kanyang amo ay hindi gustong ilibing kasama ng mga mula sa imperyo. Nagpadala siya ng isa pang alagad upang protektahan ang kanilang mga kakilala. Sinabihan ng amo ang corpse god na maghanda na umalis sa mga kapitalistang nagsasamantala sa kanila sa mahabang panahon. Bago umalis, inutusan din niya ang corpse god na pahalagahan ang mga kasamahan sa tabi niya. Gayunpaman, ito ay isang bagay na hindi niya maipangako sa kanyang amo dahil pagkatapos ay pinaslang ang kanyang mga mahal sa buhay. Dahil sa matinding apoy ng puot, ang corpse god ay hindi sinasadyang nagpadala ng maraming sundalo ng simbahan sa kanilang pagkasawi. Sa sandaling lumakad ang corpse god na walang patutunguhan, muli niyang nakilala ang kanyang malapit na kaibigan. Nagising ang bida mula sa kanyang panaginip dahil sa ilang beses na sinampal ng totoong Falco ang kanyang mukha. Natuklasan niya ang mensahe ng firebug na naiwan sa katabing dingding. Bago pa siya makapag-imbestiga, tinawag siya mismo ng firebug. Sinadya niyang itanong kung ang corpse god ay produkto ng Subverman. Sa sandaling marinig niya ang katagang ito, binago ng corpse god ang kanyang parang bata na boses ng malamig. Sa rooftop, baliw din na nakikiusap si Solido para alamin kung sino ang taong ito. Si Zedo ay malamig na lumapit at inatake si Solido ng 2 beses, ngunit siya ay umiwas. Nagmamayabang na naman si Solido dahil naiwasan niya ang mga naunang pag-atake ng ang mga kamay ni Zedo ay naging mahabang kutsilyo. Natuklasan din ng grupo ni Takaro na may tensyon sa paligid ng bahay ng corpse god na may henyong isip na katulad niya. Si Takaro ang mangingisda na makikinabang sa labanang ito. Napakagulo ng hindi magkatugmang pag-uusap ng firebug at naawa siya kay Falco. Malupit na kahit isang lalaking tulad niya ay kinaladkad dito. Nagtanong ang corpse god tungkol sa Subverman, maaaring ito ay isang tao mula sa kanyang lumang mundo. Hindi alam ng fire-spitting bug kung ano ang sinasabi niya, pakiramdam ng corpse god ay nagkukunwari siyang inosente. Hindi niya kayang makipag-usap sa lalaking ito. Ang mga nakasulat sa dingding ay nagsimulang magsunog, kaya kailangan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan upang suriin ang sitwasyon sa paligid. Hindi nakita ng corpse god ang fire-spitting bug ngunit nakita niya sina Solido at Zedo na masigasig na nakikipaglaban sa rooftop. Tuwang-tuwa si Solido, at ang taong ito ay may potensyal na maging isang salamangkero. Gustong suriin ni Zedo ang sitwasyon mula sa bibig ni Solido. Gusto niyang malaman kung bakit hinanap niya si Falco, kaibigan or kalaban, sabihin ng mabilis bago siya magdesisyon. Malinaw, ang taong ito ay hindi mula sa heli, ngunit si Zedo ay hindi makasabay sa kanyang bilis. Naglaro si Zedo ng psychological card sa pamamagitan ng pagbanggit sa pangalan ni Husugi. Bagamat hindi niya alam kung sino iyon, sinalungat pa rin ni Solido ang diskarte sa pamamagitan ng pagpapanggap na alam ito. Sinabi niya na ginawan siya ng pabor ni Husugi, kaya nagpasalamat siya, hindi inaasahan na hamukay ng sarili niyang libingan, isang kriminal na pamilyar sa isang tagayusig mula sa istasyon ng pulisya. Napagtanto kaagad ni Zedo na nagsisinungaling ang taong ito. Hindi alintana kung ang taong ito ay may sama ng loob sa kanyang amo or wala, si Zedo ay sumusugod upang harapin muna siya, pagkatapos ay pipilitin siyang aminin ang katotohanan sa ibang pagkakataon. Handa ding lumaban si Solido. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa kritikal na sandali, nagpakita ang isang itim na kabayo, na nakaharang sa daan. Bumagsak si Limon mula sa langit, kaya napapanganga ang lahat sa pagtataka. Si Limon ay isang halimaw na may hindi malinaw na pagkakakilanlan na mahigpit na ipinagbabawal ng pamilyang Heli ni Zedo na hawakan.
Agad na naging maingat si Zedo at umatras. Kakampi kaya ni Solido ang lalaking ito. Habang binabalak niyang tumakas sa lugar na ito, biglang may dumating. Agad namang nagyabang si Solido na ito ang kanyang pakulo. Nang makita si Limon na naglalakad patungo kay Zedo, sinubukan niyang hikayatin si Limon na huwag hawakan si Zedo, ngunit masyado siyang nagsalita at siya mismo ang naging target. Si Limon ang alopeers ni Takaro, walang sino man sa pamilya ang nakakaalam tungkol sa pag-iral ni Limon or sa mga asasin sa ilalim ng utos ni Takaro. Tiyak na hindi sasaktan ni Takaro si Zedo, isang tao mula sa pamilya Shinomiya. Gayunpaman, ang dismissive attitude na iyon ay nagparamdam kay Zedo na insulto. Patuloy na umaatake kay Limon, hindi siya pinansin ni Limon at sinugod si Solido, na corner siya. Nagpa siya si Zedo na harapin ang dalawa. Sa ibaba, isang kakaibang babae na nakasuot ng kapote na may kaugnayan sa firebug ang hinarang ng pulisya. Mapanganib na magkaroon ng mga bata sa kalye sa ganitong oras. Biglang naputol ang linya sa telepono na ikinalito ng Corpse God. Gayunpaman, ang pira-pirasong impormasyon na may kaugnayan sa lumang mundo na kanyang tinitirhan ay nagdulot sa kanya ng labis na pag-aalala.